Halos isang linggo nang hindi nag-usap sina Robel at Carter pagkatapos noon. Sa katunayan, noong Martes lang sila nagkita nang mag-drop ng package si Carter kay Robel tungkol sa kasal syempre. Ang package ay napuno hanggang sa labi ng mga sample ng tela, mga magazine ng damit pangkasal, isang magarbong cake company flyer, mga larawan ng mga potensyal na lokasyon, at isang notebook. Bagamat hindi niya ginusto ang kasal na ito, sumang-ayon siya sa kanyang puso at mapapahamak kung may ibang magplano sa kanyang kasal. Bilang isang bata, makikita ni Robel ang kanyang sarili na nagpaplano ng mga pekeng kasal kasama ang kanyang mga stuffed animals, pipilitin pa niya ang kanyang mga magulang na umupo sa mga manunood na puno ng stuffed animals. Siya ay nagkaroon ng labis na pagkahumaling sa ideya ng pagpapakasal sa mahal niya. Sa kabuuan ng kanyang karera sa gitna at mataas na paaralan, ang kanyang mga magulang ay sasagutin siya ng bibig at pagkatapos ay tungkol sa kung paano siya magsisimula ng kanyang sariling negosyo sa pagpaplano ng kasal. Ang ginawa lang nila ay suportahan siya. Hanggang sa syempre, pumanaw na ang kanyang ina. Nagplano si Robel na pumunta sa community college na malapit sa kanya, nag-aaral ng entrepreneurship at finance para matupad ang kanyang pangarap. Bagaman, hindi ito nangyari. Flashback. Ito ay kalagitnaan ng Enero ng gabi ng kanyang senior year, at si Robel ay kakauwi lamang mula sa isang mahabang araw ng trabaho at school. Nagmamadali siyang umakyat sa kanyang kwarto, naligo, at bumalik sa pangunahing palapag sa kanyang pijama. Alam na alam niya ang pagkalulong ng kanyang ama, at itinago niya ang kalahati ng kanyang sweldo para sa kanyang sarili sa kanyang closet, malayo sa kanyang ama. Binalak niyang gamitin ang pera para sa kanyang tuition, at mahigit isang taon na siyang nag-iipon. Bakit hindi siya nagbukas ng bank account? Well, tiyak na malalaman ng kanyang ama, at bilang isang legal na guardian, hindi mahirap para sa kanya na kunin ang pera para sa kanyang sarili. Hindi nakipagsapalaran si Robel. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang nakasanayan, nakahiga ang kanyang ama sa sopa, puting pulbos sa coffee table at ang kanyang kamiseta. Though, something that day was iba. Sa pamamagitan ng mga bag ng chips at kalat sa silid, nakita niya ang kanyang box. Ang kanyang mahalagang box, na naglalaman ng kanyang pinaghirapang pera. Nagkalat ang ilang perang papel, ngunit habang papalapit siya, wala itong laman. Doon napunta ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Doon napupunta ang pangarap niya. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kanyang ama. Sinampal niya ito para magising siya, at sinumpa siya ng husto sa harap ng kamao ng kanyang ama na konektado sa kanyang pisngi. Pagkatapos ng gabing iyon, binitawan niya ang pangarap na iyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa kainan, sa pagkakataong ito ay mas hindi masigasig. Wala siyang trabaho, hindi na siya mangangahas na mag-ipon muli ng kanyang pera. Pagtatapos ng flashback, bagamat kinasusuklaman niya ang ideya na pakasalan si Carter, nagpasya siyang magsikap sa kanyang kasal. Ito ang araw na hindi na siya babalik. At saka, ilang dekada na siyang nagpaplano. Inilabas niya ang mga materyales, papasok sa trabaho. Ang venue ang unang napagdesisyonan. Ang mga pagpipilian ng isang simbahan, gawaan ng alak, o karagatan ay inilatag sa kanyang harapan. Bagamat mahilig si Robel sa tubig, hindi siya kailanman nasasabik sa buhangin na kasunod nito. Ang pagpipiliang iyon ay na-cross off ng medyo mabilis. With all her planning dreams of her wedding as a child, walang dudang sariwa sa isip niya ang isang church wedding. Kaya, ito ay isang malinaw na pagpipilian. Ang tanging venue na pinagplanuhan ay ang after party. Ang mga pagpipilian ay hindi isang labis, ang dalawa lamang ay isang maluho na hotel o isang mahal, inuupahang club. Pinili ni Robel ang hotel. Ang tela ang pangalawa na ginawa. Ginamit niya ang notepad upang mag-sketch ng disenyo ng pag-aayos ng mesa, at maingat na pumili ng pattern para sa bawat talahanayan. Isang cascading rose-colored stitching para sa mga mesa ng pagkain at inumin, isang mas maroonish na disenyo para sa wine table. Mas pipiliin niyang mag-stagger ng puting lily pattern at isang light golden gradient na tahi sa bawat iba pang sitting table. Matapos tingnan ang mga magazine ng kasal ng hindi bababa sa 2 beses bawat isa, nagpasya si Robel sa kanyang paboritong isa sa kanilang lahat. Ang top ng dress ay isang magandang, creamy lace, habang ang ibaba ay nag-cascade sa isang creamy na silk. Ito ay napakarilag. Ang iba pang mga desisyon na gagawin ay napagpasyahan ng medyo mabilis. Breaded and seasoned chicken at rice para sa main meal, isang assortment ng mga alak at soda para sa mga inumin. Sa kabuuan, ang kasal na ito ay hindi magiging mura. Though, walang nakalistang presyo, kaya hindi naman niya kasalanan. Ang buong proseso ng pagpaplano ay malamang na tumagal ng kalahati ng araw, at napalampas niya ang hapunan sa paggawa nito. Huminto si Owen ng ilang beses upang kunin ang isang bagay o iba pa, ngunit karamihan sa kanyang araw ay binubuo ng pagtatag sa paligid ng bahay kasama ang kanyang ama. Ibinaba ni Robel ang kahon ng mga plano sa pintuan ng opisina ni Carter, bago bumaba para kumuha ng pagkain. Isang plato ng hapunan ang naiwan sa counter para sa kanya. Natagpuan niya itong kakaiba.
Wala pang naiwang plato para sa kanya noon nang hindi siya kumain ng hapunan dito. Karaniwang pinipilit si Robel na gumawa ng grilled cheese kung siya ay nagugutom. Parang hindi naniniwala si Carter sa leftovers. Pinainit niya ang pagkain sa microwave, maingat na dinala ito sa bakanteng dining room kung saan siya nasiyahan sa kanyang pagkain. Kumain siya ng medium rare steak with a loaded baked potatoes of goodness at a side of corn on the cob. Well, at least kumakain siya ng maayos dito. Sa bahay, ang mga hapunan para sa kanya at kay Owen ay binubuo ng take-out at mga hapunan sa TV. Habang kinakain ang pagkain sa kanyang harapan, tila nalilito siya sa pag-iisip. What would become of her when all is said and done? Magiging isang bagsakan na lang ba siya? Magkakaroon ba siya ng pagkakataon na matupad ang kanyang pangarap sa wakas? Makukulong ba siya sa mapahamak na bahay na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Nanginginig si Robel sa mga negatibong tanong na pumapasok sa isip niya. Papakasalan niya si Carter, at sabay siyang uunlad sa kanyang mga pangarap. Kahit gaano pa siya kabigat. Flashback. Sa pagsisimula ng bagong araw ng pasukan, si Carter ay tila walang ibang gusto kundi ang umuwi. Ang kanyang homeroom, first period science teacher, ay isang ganap na beach. O kaya akala niya. Siya lang siguro sa buong school ang nakakaramdam ng ganun. Si Mrs. Perez ay hinahangaan ng buong populasyon ng estudyante. Baka yun ang problema niya sa kanya. Siya ay nagustuhan, at masyadong mabait. Palagi siyang nag-aalok sa kanya pagkatapos ng pagtuturo sa school, na sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan niya. Makikipag-ugnay siya sa kanya pagkatapos ng school tungkol sa kung gaano kalaki ang potensyal niya, kung gagawin niya ang kanyang trabaho. Nagtagumpay si Carter sa bawat pagsubok na ibinigay sa kanya, ngunit ang kanyang grado ay nanatiling alinman sa COD. Wala siyang oras pagkatapos ng school upang gawin ang kanyang homework o mga projects. Araw-araw, pagkatapos ng klase, kinakaladkad siya ng kanyang ama sa weight room para magsanay ng maraming oras at oras. Kung minsan, kung hindi kasiya-siya ang kanyang trabaho, tanggihan siya ng kanyang ama na magpahinga para sa hapunan. At saka, ang isang stupid na worksheet sa bagay na alam na niya ay nasasayang lang sa trabaho. Dapat siyang maging isang mafia king, hindi isang scientist. Ang tanging dahilan kung bakit siya nag-enroll doon ay para mabuhay ang kanyang ama na alam niyang hindi siya nagpalaki ng tanga. Ngayon, matalino si Carter, matalino talaga. Mabilis niyang kinuha ang mga paksang itinuro sa kanya at nagtagumpay sa mga pagsusulit na ibinigay sa kanya. Talagang halos hindi siya nakakuha ng B o mas mababa sa kanyang mga pagsusulit. Tulad ng dati, ang homework ang nagpabagsak sa kanya. Sa pag-aaral niya, ang homework ay binubuo ng halos 20% ng kanyang kabuuang marka. Sa anong kakilakilabot na dahilan? Hindi talaga namin alam. Sa loob-loob niya, kahit hindi niya ipinakita, mahal ni Carter ang school. Gustong-gusto niyang malayo sa kanyang ama at makatarungang buhay sa pangkalahatan. Gustong-gusto niyang matuto tungkol sa mga bagay maliban sa kung paano gumawa ng mga deal sa negosyo, o kung paano maging matalino kapag nanlilinlang ng mga kliyente. Sa school maaari niyang pangarapin na maging kung ano talaga ang gusto niya. Isang English teacher. Kakaibang panaginip para sa isang tagapagmana ng mafia. Aba syempre, walang ibang mafia sa mundo na gustong maging isang English teacher, well na may isip niya noon. Noon pa man ay napaka-interesado ni Carter na ituro kung ano ang mahal na mahal niya. Upang basahin, hindi siya nabigyan ng pagkakataong gawin ito sa bahay, ngunit gumugugol siya ng maraming oras pagkatapos ng klase sa library, nagbabasa lamang. Siyempre sa kanyang ama, isisisi niya ito sa pagkakakulong. Kakaupo lang ni Carter sa kanyang klase sa World History, handa nang simulan ang kanyang araw ng pag-aaral. May essay due ang klase sa araw na iyon, na siyempre hindi ginawa ni Carter, hindi rin siya kinakabahan. Matyagang umupo siya sa kanyang mesa, nakatingin sa board. Kinasusuklaman niya kung gaano katagal nagsimulang magturo ang guro. Ito ay medyo nakakainis. Habang papunta ang guro sa board, isang hindi pamilyar na mukha ang bumungad sa pinto. He had fawn, slick back hairdo at wore all leather with it. Ano siya? Isang greaser. Napaungol si Carter nang maantala ang klase muli. Hindi naman kasi siya nagkaroon ng mga kaibigan na makakausap habang naghihintay. Wala man lang siyang kaibigan. Ipinagbabawal ito ng kanyang ama, ayaw niyang may nakikialam kay Carter at sa buhay niya. Bukod dito, itinuro nito sa kanya ang mahalagang aral, huwag magtiwala sa sinuman. Class, this is Julian Devor, he's our new transfer from Italy. Ang guro ay nagsasalita na may kaunting labis na excitement. Tumingin siya kay Julian, nagsimulang magsalita ng napakabagal. Nagsasalita ka ba ng Ingles? Tanong niya, hila-hila ang mga salita. Ang bagong bata ay mukhang galit higit sa lahat. He scoffed, naka-cross arms. What am I? A fucking idiot. Kung ginawa mo ang trabaho mo at tiningnan mo ang file ko, makikita mo ang perfected English note ko. Pero hindi, tamad kang damas.
Nagmumura siya sa guro, tinutulak siya. Pupunta siya sa bakanteng upuan sa tabi ni Carter, pabagsak na umupo doon. Natahimik ang klase pagkatapos, ang ilang mga estudyante ay mukhang sobrang takot na takot, at ang ilan ay nagpipigil sa kanilang pagtawa. Carter, mukha siyang galit na galit. Itinulak ng baguhan na ito ang aralin pabalik ng higit pa. Ang gusto lang niyang gawin ay matuto. Pinagmasdan niya ang pagdial ng guro sa numero ng opisina sa telepono, ngunit ibinaling niya ang tingin kay Julian. Bastos ka, sumpain siya ni Carter sa pananahimik na tono. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganito? Sumirit si Julian, nagpapahinga sa kanyang upuan. Higit pa sa alam mo. Carter scoffs, just shut the fuck up para masimula na natin ang lesson, got it? Yeah, panunuyan ni Julian, napaupo sa upuan. So, nerd ka ba o ano? Napakurap-kurap si Carter, umiling-iling dahil sa disappointment. Nerd, you have to have better insults than that. That was just lame. Pumikit siya. Ay, huwag mo akong sisihin ng gusto, wika ni Julian, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Ang Ingles ay hindi ang aking unang wika, hindi ako pamilyar sa lahat ng mga slurs. Anyway, I am not a nerd. I just value education, that's all. Walang pakialam na wika ni Carter. Kahit anong sabihin mo, wika ni Julian habang iniikot ang mga mata. Alam mo, para sa isang nerd hindi ka talaga kamukha. Bahagya siyang nagkibit balikat. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong pananamit, buhok, at mukha ay nagmumukha ka lang isang edgy rich boy. Tumawa ng malakas si Julian. Tinitigan lang ni Carter si Julian ng ilang saglit bago magpadala ng isang dismissive wave, kasama ang magiliw na mga salita ng fuck you. Ang natitirang bahagi ng klase ay ginugol ng hindi nagsasalita sa isa't isa. Nakatuon si Carter sa aralin, at si Julian ay nakatuon sa anumang bagay maliban doon. Pagkatapos ng interaksyon na iyon, nag-usap lang sila Carter at Julian para kulitan ang isa't isa. Hindi sila nag-effort na maging magkaibigan, at sa karamihan ng oras ay iniisip nila ang sarili nilang negosyo. Nagkaroon sila ng dalawa pang klase ng magkasama, kung saan nakaupo sila sa magkabilang dulo ng silid-aralan. Ngunit, sa kanilang world history isang araw, may nag-click para sa kanila. Nagsimula silang mag-usap ng nakakagulat. At kung paano, isang salita, translation. Inihahanda ni Carter ang kanyang notebook at iba pa para sa kanyang mga notes, nang pumasok si Julian, na sinundan ng vice principal. Miss Perez, magsasalita ang administrator, sinusubukang kunin ang kanyang atensyon mula sa pagtuturo. Ang aming guro ay tumingala mula sa board, naghihintay ng kanyang mensahe. Sa halip, sinenyasan siya nito sa labas ng silid-aralan, at binigyan si Julian ng hindi gaanong magandang itulak papasok sa silid. Bakas sa mukha niya ang halatang galit at pagkadismaya. Umalangaw-ngaw sa konkretong dingding ang tunog ng kanyang pagtapak sa kanyang upuan sa pamamagitan ng kakaibang tahimik na silid-aralan. Ang mga estudyante, kasama si Carter, ay pinanood ang ideal habang siya ay nakadapa sa kanyang mesa. Stupide kagna, nunho nemmeno fato nent kazo. Siya ay nagsasalita sa ilalim ng kanyang hininga, ang kanyang ulo ay lumubog patungo sa kanyang kandungan. Stupid bitch, wala man lang akong ginawa. E una stronza, tutti la mettono su un pedestolo, quando ha intenzionalmente dei bambini come noi nei guai. Pero pumasok si Carter na may mababang tono. Yes, she is a fucking bitch. Everyone put her on the pedestal when really purposely gets kids like us in trouble. Mukhang nalilito si Julian, at halatang nagulat siya na naintindihan niya ang sinabi niya. Nagsasalita ka, Italian? Oo, tumango si Carter bilang pagsang-ayon, as well as Spanish, French, and I'm working on Chinese. Ha, tunog ni Julian. So tinuruan mo na ang sarili mo? Tanong niya, medyo napaupo. Nga, kumuha ang daddy ko ng ilang tao noong bata pa ako para turuan ako. Simpleng sagot ni Carter. Sinabi niya na ang pag-alam sa ibang mga wika ay isang magandang modelo ng negosyo. Negosyo? Tanong ni Julian na nakakunot ang noo. Hindi ko alam na nagmamayari ka. Well, ayoko, pero ang daddy ko. Tumango ang ulo ni Carter, na sinundan ng kibot balikat. Tunog ni Julian. Anong ginagawa niya? Siya ay lumipat sa isang mas komportableng posisyon sa kanyang upuan, na nagpapahinga ang kanyang mga siko sa ibabaw ng desk mismo. Insurance. Halos robot na magsalita si Carter. Ang kanyang ama ay nag-drill na ang sagot sa kanyang ulo sa murang edad, hindi nais na siya ay pumutok sa kanilang buong cover. Si Julian ay tumango sa kanyang ulo dahil doon, naghihintay sa isang sandali. Sa tingin mo bibigyan niya ako ng trabaho? Tanong niya. Ang aking ama ay isang tamad na asno at hindi makakakuha ng isa sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Carter, hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Maaari kong itanong, bagamat hindi ito isang normal na insurance agency. Maraming gabing dapat abangan. Bahagyang nagkibit balikat si Julian. I don't care, walang hindi ko kakayanin.
Back in Venice, I worked all over the night, and barely even went to school. Babalikan kita bukas tungkol dito. Napabuntong hininga si Carter. Masama ang pakiramdam niya tungkol sa posibleng paghila sa kanya sa buhay ng mafia, ngunit kailangan nila ng mas maraming lalaki. Marami sa kanila ang namatay habang kinukuha ang kargamento ng baril noong isang buwan. To be honest, medyo hindi maganda ang itsura ni Julian. Mukha namang hindi siya natatakot sa away, which is exactly what they need. Present time. Sa kabilang banda, si Robel. Mahigit isang linggo na ang nakakalipas mula noong inilatag ko ang mga plano sa kasal, at nagsama-sama kaming lahat. Siyempre, walang nakikitang dahilan si Owen na hindi, at palagi niyang pinapanatili ang pag-uusap na puno ng buhay at kasiyahan. Bagamat hindi kami nag-uusap ni Carter, maliban na lang kung ito ay isang bagay na mahalaga, hindi namin masasabing pareho kaming napupuot sa hapunan. Ang mga random na bulalas ni Owen sa mga bagay sa kanyang mga paboritong movies, palabas sa TV, o mga laruan ay tila palaging nagpapatawa sa akin, at ganoon din para kay Carter. Sa linggong ito, walang hapunan kung saan umalis ang sinuman sa amin na may discomfort o nakasimangot. Marahil ay nasasanay na kaming lahat sa presensya ng isa't isa. Wala talagang nakakatakot dito. Ibig kong sabihin, gusto kong makauwi sa Florida, at gusto kong makaalis, ngunit ito ay maaaring maging mas malala pa. Ang mahalaga ay kasama ko ang aking anak, at nasa mabuting kalusugan kami. Kahit na hindi ko kayang panindigan si Carter at ang kanyang mga kasuklam-suklam na paraan, hindi niya itinutulak si Owen sa gilid para sa kanyang trabaho. Siya ay naglalaan ng oras upang makilala siya at bigyan siya ng oras ng pagiging ama na nawawala sa kanya. Sasabihin ko, medyo naiinggit ako sa kanilang dalawa. Of course, I get my fair share of time with Owen, but our bond is nothing like his with his father. Sa akin, natututo siya ng mga bagay, habang kasama ang kanyang ama, naglalaro siya at nagiging wild. Sa kasal namin ngayong Sabado, maraming bagay ang tumatakbo sa mansyon. Ang mga tao ay nagdadala at naglalabas ng mga bagay, lahat ay mabilis. Ito ay higit pa sa isang siklab ng galit kaysa sa anumang bagay. Ang mga mananahi ay nasa loob at labas, nagtatrabaho na parang baliw, ang kanilang mga karayom ay lumilipad kung saan-saan. Pumasok na sila para magkasya kay Owen, Carter at sa mga damit ko. Iyon ay marahil ang aking hindi bababa sa paboritong bahagi ng proseso. Ang nakatayo sa isang tipos para sa 45 minuto ng diretsyo ay hindi perpekto. Habang tinutusok kami ng mga karayom, ang mga tauhan ni Carter ay nasa simbahan, kasama ang hotel, na isinasakatuparan ang aking mga plano. Kadalasan, ang karamihan sa prosesong ito ay bumaba sa araw bago ang seremonya, ngunit medyo o isang perfectionist si Carter. Sinabi niya na gusto niya ng ilang araw na baguhin at suriin ang lahat, na wala akong pagtutol. To point out the obvious, si Owen ay napili upang maging aming little ring bearer. Kapag nagkaroon ako ng oras sa kanya, tinuturuan ko siya kung paano dalhin ito nang hindi nahuhulog ang mga singsing, kung saan siya ay gumawa ng mahusay na pagunlad. Ang mga bagay ay maayos sa pagpaplano. Nakakagulat, doon, hindi naman siguro mapupunta sa shit ang lahat ng ito, baka may chance talaga kami sa happiness sa Sabado. Sana lang walang mangyari. Ang araw ng kasal. Nakatayo ako sa harap ng fine-crafted, maple, full-body mirror, humihinga ng malalim para mapanatiling kalmado ang sarili ko. I've never been this nervous before. I mean, the wedding's today. My wedding day. Sure, bago ako umalis kay Carter, ang mga pangarap ko ay puno ng mga vision sa araw na ito. Ipinakita nila na kami ang pinakamasaya sa lahat. Ang ipinakita lang nila ay ang aming mga ngiti pagkatapos sabihin, I do. Ngunit ngayon, hindi ako naniniwala na ang mga ngiting iyon ay ibabahagi. Wala akong nakikitang mga taong nagpa-party at nagkakatuwaan pagkatapos ng seremonya, nakikita ko silang nakaupo sa mga mesa na kumakain ng sobrang bagal at nakatitig sa bawat kilos ko. Dahil sa mga visions na ito, gusto kong itapon na lang ang damit, at tumalon sa bintana sa pagtatangkang makatakas, ngunit alam kong hindi iyon gagana. Ang aking mga kamay ay dumaan sa silkiness ng cream skirt ng aking damit, na itinutuwid ito. Ang wedding dress ay absolutely gorgeous, kahit ako ay hindi maitatanggi. Kamanghamanghang bagay ito sa aking mga curves, at sa unang pagkakataon sa ilang sandali, talagang naramdaman kong maganda. Growing up, hindi ako ang pinakapayat sa mga bata, medyo chubby ako at pandak. Mula sa panunukso at pambubuli na natanggap ko, medyo naging kulang ako sa self-confidence region. 4A while wala ako, muntik na akong maging anorexic sa ika-10 baitang dahil dito, bahagi ng dahilan ay pagiging dirt poor, sinusubukang ibigay para sa aking ama. Ang ilan sa mga isyong ito sa self-image ay dinala sa aking pang-adultong buhay, at ito ay isang bagay na pinaghihirapan ko araw-araw. Gayunpaman, ngayon, sa aking damit, at ang aking buhok ay tapos na, nadama ko ang tunay na ganda.
Lahat ng mga takot na iyon ay umalis sa akin sa sandaling iyon. Bumukas ang pinto kaya muntik na akong mapatalon. Inalis niya ako sa aking mga iniisip at bumalik sa totoong mundo. Si Owen ay nagmamadaling pumasok sa silid na may malaki, pula, mapupungay na pisngi. May dalang kurbata sa kanyang kanang kamay, ang kanyang damit ay nakabutones ng kakilakilabot. Mami, ayoko magsuot ng ganito, Makati. Umuungol siya, pinapadyak ang kanyang mga paa. Napabuntong hininga ako sa kaisipan, lumapit sa kanya. Yumuko ako sa level niya, kinuha ang kurbata sa kamay niya. Alam kong Makati, pati damit ko. Pag-uugnay ko, tumango-tango. Ngunit maaari ba tayong gumawa ng compromise? Naaalala mo ba kung ano yun? Isang compromise. Tunog niya, mukhang malalim ang iniisip tungkol dito. Kapag napapasaya ba natin ang lahat? Tanong niya. Karamihan, oo. Napaangat ang ulo ko habang nilalagay ko ang tie sa leeg niya para simulan itong itali. If you wear this during the ceremony, once we get to the reception, I'll let you take it off and wear pajamas. Okay, nanlaki ang mata ni Owen na halos malagutan ng hininga. Pero Mommy, you said we are only allowed to wear pajamas out when we are too sick to take them off. Bulalas niya. Itinali ko ng maayos ang kanyang kurbata, tinulak ang kanyang tahimik na namimilipit para matanggal iyon. Well, today's a special case. It's a very special day. And I need you to be good. If I let you wear your pajamas at the reception, will you wear this suit for the ceremony? Pinisil ni Owen ang kanyang ilong, nagpakawala ng ungol. Fine, pwede ko bang isuot ang Spider-Man pajamas? Tanong niya na nakatagilid ang ulo. Sabi ko, tumango ang ulo ko. Ngayon, kunin mo na ang pijama at ilalagay ko sa bag, okay? Napakamot ng ulo si Owen, mabilis na lumabas ng pinto. Habang ginagawa niya iyon, tumayo ulit ako, inayos ang damit ko. Bumalik si Owen sa loob ng ilang minuto, ang pijama sa kamay. Kinukuha ko ang mga ito, inilalagay sa isang maliit na bag sa paglalakbay, kasama ang iba pang mga bagay para sa kanya at sa akin kung kinakailangan. Umalis kami sa kwarto, bumababa sa malaking hagdan. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko nang makarating kami sa ibaba. Binuksan ng dalawang kasambahay ang malawak na mga pintuan sa harapan para madaanan namin, ang isa ay naglilisto ng mga tagubilin bago kami umalis. Pumasok ka doon sa ikatlong kotse. Itinuro niya ang itim na kotse sa pangalawa hanggang sa huli ng linya. Si boss ay nasa harap mo, at ang mga gwardya ay nasa harap at likod ng mga kotse. Tumango ako kasama ang kanyang mga salita, bumulong ng isang maliit na, salamat, bago inakay si Owen palabas ng pinto. Hinatak niya ang braso ko, isang nagtatanong na sulyap sa kanyang mga features habang nagsisimula kami sa landas. Mommy, bakit hindi tayo sumakay kay Daddy? Tanong niya. It's bad luck for the groom to see the bride before we get to the chapel. Simpleng sagot ko sabay hila sa kanya. What's a bride, Mommy? Tanong niya sabay lakad sa akin. The bride is the girl who is getting married. Who's getting married? Me. Why? Because why? Because Daddy wants us to be a big happy family. Pinadalhan ko siya ng nakakalokong ngiti, itinatago ang inis ko sa dami niyang tanong. But, 3 is not a big number. 25, bulalas niya, nanlaki ang mga mata. Mommy, am I gonna have 25 brothers and sisters? Muntik na akong mabulunan. No. Why not? He drags out in a whiny tone. Binuksan ko ang pinto ng kotse, tinulungan siyang makasakay sa upuan ng kotse. Inakbayan ko siya, lumipat sa kabilang side. Because I don't want to do it with Daddy all that much. Wika ko habang kinakabit ng mga kamay ko ang seatbelt. Do what? Kumurap ako. Play cards, mabilis kong sagot. If I play cards, I'll get a lot of brothers and sisters. No, it only works on adults. Oh, nagpout siya, naupo sa car seat. Ang natitirang bahagi ng biyahe ay sapat na mapayapa, sumayaw si Owen kasama ang mga kanta ng Bruno Mars na hiniling kong ilagay sa stereo. Fun fact, si Owen ay mas in love kay Bruno Mars kaysa sa kalahati ng kanyang fanbase. Tumanggi siyang makinig sa karamihan ng mga bagay maliban kay Bruno Mars. Ito ay medyo nakakatawa, ngunit ang ilan sa kanyang mga kanta ay nakakainip kong paulit-ulit, kaya't pinasok ko ang ilang Michael Jackson doon para sa aking sariling katinuan. Hindi niya napapansin ang pagkakaiba. Mga 20 minutes ang biyahe, at pagdating namin doon, pagod na si Owen sa upuan niya. Paikot-ikot ang driver sa kotse bago ko mahawakan ang handle ng pinto ng kotse, at pinagbuksan niya ako, nag-alok ng kamay. Hinawakan ko ang kamay niya, lumabas ng sasakyan at inayos ang semi-crinkled kong damit. Bumulong ako ng maliit, salamat sa driver, bago lumipat sa gilid ng sasakyan ni Owen. Inalalayan ko siyang makaalis sa kanyang upuan, hinawakan ang kanyang kamay habang nakatapak ang kanyang mga paa sa ground.
Sabay kaming umakyat sa hagdan ng chapel, at pagpasok namin, kinuha ng isa sa mga bridesmaid ko si Owen at inakay siya palabas para maghanda. Hinila ako ng isa pang bridesmaid sa kabilang direksyon, papunta sa isang maliit na kwarto. Siya at ang ilang iba pa ay nagsimulang mag-makeup, ayusin ang aking damit, at ayusin ang aking buhok. Tumatagal ng halos 20 minuto upang magawa ang lahat, at sa oras na matapos sila, tumunog ang mga kampana ng simbahan na hudyat ng pagsisimula ng kasal. Inakay ako ng mga bridesmaids palabas sa mga pintuan bago ang aisle. Ito ay kapag ang aking tunay na nerbiyos ay pumasok. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili, ngunit walang gumagana. Tiningnan ko ang aking likuran, tinitingnan ang mga pintuan na madali kong matakbuhan. Okay, maybe not, may mga guards sa paligid ko. Fuck. Baka hindi ito magandang ideya. Baka tumakbo ako doon, kunin si Owen at tumakbo. No, papatayin ako niyan. Damn. Hinawakan ng kamay ko ang malamig na metal ng doorknob, at huminga ako ng malalim. Gagawin ko ito para kay Owen. Ito lang ang tanging paraan para mapunta ako sa buhay niya. Kailangan niya ako. Kailangan ko siya. Pinihit ng kamay ko ang knob, bahagya itong binuksan. Tahimik ang dating silid na puno ng satsat, 60 mata ang nakatingin sa akin. Pumasok ako ng isang hakbang, isinara ang pinto sa likod ko. Pagkatapos ng isa pang malalim na paghinga, ang aking mga paa ay nagsimulang umusad sa isang disenteng bilis. Tumingala ang ulo ko sa altar nang magsimula akong lumapit dito, napansin ang ngiti ni Carter. Asshole! Ipinilig ko ang aking ulo ng maingat, umakyat sa 2 hakbang patungo sa platform. Bumalang ang katawan ko kay Carter, nakatayo sa tapat niya. Ang pari ay nagsisimula sa seremonya halos kaagad. Though, wala akong pinakikinggan. Ang isip ko ay puno ng kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, at kung ano ang mangyayari sa amin ni Owen. Ikakasal na ako sa mafia. The fucking mob. Sa lalong madaling panahon, papalitan din ni Owen ang nakakatakot na negosyong ito. Isang walang katapusang cycle sa aking descendants. Lahat sila ay hahatulan sa buhay na ito. At magiging kasalanan ko ang lahat kung bakit ako natulog kay Carter ng gabing iyon. Hindi ko pinagsisisihan si Owen. Hindi ko pagsisisihan si Owen. Siya ang aking saving grace, siya ang aking buhay. Si Owen ay isang blessing, ang tanging pagbagsak ay ang kanyang ama. Habang nagsasalita ang pari, sumulyap ako sa mga tao. Ang inaasahan ng aking kasal ay mapupuno ng mga taong minahal at inalagaan ko. Sa pagtingin sa karamihan, ang tanging nakikilalang mga tao ay ang mga gwardya at kawani ng kusina, ang lahat ng iba ay mga estranghero. Bukod sa isa. Nang makita ko siya, nanlamig ako. Bumagsak ang puso ko sa plot. Nakalok ako sa kanya. Tatay ko iyon. Mukha siyang kontento, parang ito ang pinakamagandang araw sa buhay niya. Ang ngiti niya ay isang ngiti na hindi ko nakita simula noong nandyan si Mommy. Maganda ang suot niya na ikinalito ko. Paano niya kaya ito? Ginastos ng ama na kilala ko ang bawat sentimo sa droga. Ninakaw ba niya ang suit? Naputol ang pag-iisip ko sa pag-alis ng lalamunan ni Carter. Bumalik ang ulo ko sa kanya, then to the steps. Si Owen ay nasa ibaba ng platform, mukhang cute gaya ng dati kasama ang mga singsing sa maliit na unan. Sinenyasan siya ng pari, at si Owen ay nagmamadaling umakyat sa hagdan. Pareho kaming kumuha ni Carter ng isa, naghihintay sa pagsasalita ng pari. Gaya ng ipinapalagay, muling magsisimulang magsalita ang pari, binibigkas ang ritual ng pagpapalitan ng singsing. Sa lalong madaling panahon, ang mga singsing ay nasa aming mga daliri, at ang pari ay magsisimulang sabihin ang mga panata. I do. Dahan-dahang nagsalita si Carter, huminga ng malalim pagkatapos. Medyo kinakabahan lang ang itsura niya, which is the most I've seen him. Hinayaan pa rin niyang maghari ang kanyang katawan sa kumpiyansa. Ang pari ay binibigkas ang parehong mga salita sa akin, ang kanyang tinig ay nagsasalita ng isang mababa, may autoridad na tono. Hindi nagtagal, turn ko na para sabihin ang 2 salitang magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Malamang na natagalan bago lumabas ang mga salita, dahil nakakuha ako ng maraming kakaibang tingin mula sa karamihan, at si Carter mismo. I do. Pinilit kong lumabas, nagpakawalan ng mahabang hininga. Ang pari ay magpapatuloy sa isa pang tangent ng seremonya, na ginagawa ang lahat ng tunog na napakabagal at mahaba. Ito ay medyo malungkot. Kukunin niya ang kamay namin ni Carter, pinagsasama. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Kinaladkad ng pari palabas, sinusundan ito ng, you may kiss the bride. Hindi nagatubiling sumulong si Carter. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko, hinila ako papasok sa kanya. Binigyan ko siya ng dilat na mata bago niya ako hinalikan. This was nice. Wait, ano bang sinasabi ko? It's nice. Dam Robel, dapat ay galit ka sa kanyang lakas ng loob. Nakita ko ang aking sarili na medyo nakasandal, tinatanggap ang halik ng buo. Ano ang ginagawa ko? Napakahaba ng kilos, ngunit alam kong ilang segundo na lang.
Ang pinakamagandang ilang segundo ng buhay ko. Ang aking inner thoughts tungkol sa kilos ay naputol. Biglang humiwalay si Carter, kaya medyo naguguluhan ako. Hanggang sa makarinig ako ng putok ng baril. Nang tumunog ang unang putok ng baril, naging ganap na kaguluhan ang karamihan. Kaunti lang ang mga tao sa mga upuan na hindi nag-aagawan gamit ang sarili nilang mga baril. Nagkalat ang mga lalaki at babae sa paligid ng silid, handa na para sa paghahagis ng umaatake sa mga pintuan. Ito ay halos perpektong choreographed, tulad ng kanilang pagsasanay sa pagsasanay na ito sa relihiyon, malamang na ginawa nila, iniisip ito ngayon. Mas maraming bala ang lumipad sa mga bintana, ang magandang stained glass ay bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Masyado akong nahuli sa panunood sa paglalahad ng eksena nang mapansin kong humakbang si Carter sa harapan ko at bumunot ng sariling baril. I was in a state of shock, parang nanigas ang buong katawan ko habang pinipilit akong panuurin ang nakakakilabot na eksena. Bakit ngayon? Bakit ako? Bakit hindi na lang ako makabalik sa Florida, ligtas kasama sina Matilda at Jason? Ganito na ba ang naging buhay ko? Patuloy na takot sa kamatayan. Patuloy na takot sa kaligtasan ni Owen. Owen, maaalis ako ng isip ko sa ulirat nito, at susubukan kong tingnan ang paligid ng malaking figura ni Carter. Nagsimulang pumasok ang mga lalaki, nakasuot ng pulang maskara. Sinagot nila ang mga putok ng baril mula sa amin, ang ilan ay nahulog habang tinutusok ng bala ang kanilang katawan. Napakaraming dugo, kaya napakarami. Inilibot ng aking mga mata ang silid, nais kong tapusin ang aking orihinal na misyon. Pagkatapos ng kaunting pagtingin, nakita ko si Owen sa ilalim ng unang upuan. He was crying hysterically, halatang takot na takot. Pinulot niya ang sarili sa isang bola, sinusubukang itago ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Nanginginig ang mga braso ko sa mga braso ni Carter, bago itinuro ang direksyon ng anak namin. Sinulyapan niya ito bago nagpaputok ng ilang bala. Damn man, wala man lang nagtatakip sa kanya, napailing si Carter. Lumitaw ang maliit na ulo ni Owen pagkatapos ng 1 minuto o 2, ang kanyang mga mata ay nagre-rehistro na kami ay nasa entablado. Sinubukan kong sinenyasan siya na manatili sa kinaroroonan niya, ngunit hindi siya nakikinig. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang maliliit na paa ay kamaripas ng takbo para makarating sa amin. May iba pang plano ang kapalaran, at napansin ko ang isang pulang lalaking nakamaskara na nakatutok ang baril ng kanyang baril kay Owen. Nag-slow motion ang lahat habang pumuputok ang baril. Pinagmasdan ko ang bala habang lumilipad ito patungo sa target nito, naramdaman kong napaiyak ako, at binaril ni Carter ang lalaking nagpalipad ng bala. Hindi ko alam, nang magsimulang tumayo si Owen, ang aking ama ay tumatakbo na sa kanya. Sa oras na ang bala ay umabot sa balat, ang aking ama ay nasa harap ni Owen, isang proteksyon na braso sa kanya upang protektahan siya mula sa bala. Tumingala siya sa akin nang may luha sa kanyang mga mata, na bumulong, "Mahal kita, Robel," bago ang tamaan. Dugo. Nagsimulang natakpan ng dugo ang kanyang undershirt, ang baril ay tumusok mismo sa gitna ng kanyang likod. Isang malakas na hiyawan ang patuloy na tumutunog sa aking tainga, ang mataas na tono ng takot na mahirap hawakan. Hindi nagtagal ay napagtanto ko na sa akin nanggagaling ang sigaw. Ang katawan ng aking ama ay nagsimulang humina, bumagsak pasulong, kahit na si Owen ay malapit nang maapektuhan ng pagkahulog. Tumakbo ang dalawa sa mga tauhan ni Carter, nahuli silang dalawa sa pagbaba nila. Hinila ng isa si Owen mula sa pagkakahawak ng aking ama, itinulak siya patungo sa amin, at ang isa naman ay maingat na pinabayaan ang hindi gumagalaw na katawan ng aking ama sa sahig. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang kanilang shooting spree. Si Owen ay nagmamadaling umakyat sa mga hagdan ng platform, ang kanyang mga braso ay mabilis na pumulupot sa kanyang ama. "Kunin mo siya," sigaw ni Carter sa akin, lumingon siya sa kaliwa niya para mahawakan ko si Owen. Hindi bumitaw si Owen habang pilit kong tinatanggal siya, at sa huli ay kailangan kong gamitin ang lahat ng lakas ko para mayakap siya sa aking mga bisig. Kumalas siya sa aking mga bisig, ang kanyang pagiyak para sa kanyang ama ay lumalakas bawat segundo. Ilang saglit pa ay sumugod sa amin ang isang grupo ng mga tauhan ni Carter na sinangga namin ni Owen habang pinaghihiwalay kami ni Carter. Inilabas nila kami sa likod ng simbahan, at papasok sa isang kotse na napakalapit sa pinto. Sa pagsilip sa mga lalaki, madaling makita na mas maraming away ang nagaganap din sa likod ng simbahan. Medyo nakakagaan ang loob na makitang mas marami ang mga tauhan ni Carter kaysa sa pulang maskara, kahit na hindi nito pinabuti ang sitwasyon. Pagkapasok sa sasakyan ay rinig na rinig ang iyak ni Owen. Sa simbahan sa sobrang ingay at pagkabigla, halos nababalot ang takot ni Owen, ngunit ngayon, sa labas ng kapaligiran, halatang naghi-hysterical siya. Hinawakan ko siya ng mahigpit, pinalabas ang sarili kong pagiyak, sinusubukang aliwin siya dahil mayroon akong sariling maliit na yugto. Mabilis na pinaandar ang sasakyan, medyo nanginginig.
Sa pamamagitan ng kanyang mga protesta, inilagay ko siya sa upuan sa tabi ko, at ibinaba siya. Ang huling bagay na kailangan ko ay ang masaktan si Owen. Ang pagmamaneho ng sasakyan ay nagsimulang humaba, ang biyahe ay tila hindi matatapos. 1 oras kaming nagmaneho bago ako mag-alala. Nakatulog si Owen sa kanyang upuan pagkatapos ng 20 minuto, habang ako ay gising na gising, patuloy pa rin sa pagluluksa sa pagkawala ng isang ama na kinasusuklaman ko. Well, mahirap na siyang kamuhian ngayon, pinrotektahan niya si Owen nang hindi ko magawa. Matapos mawala ng kaunti ang mga iniisip ng aking ama, napagtanto ko ang isang mas malaking problema. 1 oras na ang nakalipas. 1 oras na biyahe, saan tayo pupunta? Sinubukan kong kumatok sa divider ng sasakyan pero hindi gumagalaw ang bintana. Ilang beses itong tinamaan ang kamao ko, sinusubukang kunin ang atensyon nila, ngunit ang lahat ay katahimikan. Ang biyahe sa kotse ay lumipas ng 2 oras na marka pagkatapos at ako ay nagsimulang magpanik. Parang wala akong phone o ano. Salamat Carter. Pagkatapos ng huling kalahating oras, ganap na huminto ang sasakyan. I unbuckle my sleeping boy, hugged him to me. Ang mga asshole na ito ay hindi siya hihiwalay sa akin. Bumukas ang pinto ng kotse, at sinenyasan ako ng mga lalaki na lumabas. Matigas kong ipinilig ang ulo ko, at tumingin sa mga lalaki ng inis. 2 options, easy or hard way, sumigaw ang matangkad, tinatapik ang paa habang naghihintay. Isang daingang kumawala sa aking mga labi habang hinihila palabas ang aking pagod na katawan, karga si Owen sa proseso. Sa harap namin, isang malaking mansyon ang nakatayo. Halos kamukha ito ng White House sa disenyo nito, ngunit hindi ito mukhang Washington DC. 2 lalaki ang nakatayo sa porch thing patungo sa pinto, ngunit napakalayo namin para makita ko sila ng malinaw. Bahagyang tinulak ng mas miksing lalaki ang balikat ko, pilit akong pinapagalaw. Siyempre, tinamaan ko siya ng death glare, mas mahigpit na niyakap si Owen. Inihatid ako ng 2 sa paikot-ikot na daanan patungo sa pintuan. Habang papalapit kami, lalong naging pamilyar ang mga lalaki sa may pintuan, well isa sa kanila. Nang buo na ang pagrehistro ng kanyang mukha sa aking ulo, isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Jason. Happy to see me, Bianca. Happy to see me, Bianca. Nakangiting tanong ni Jason. Umaaligid sa akin ang ginhawa habang nagsasalita siya, ang bawat tensyon sa aking katawan ay naglalabas ng kasabay na buntong hininga. It was him. Bumalik si Jason para sa amin tulad ng ipinangako niya. Iniligtas niya kami ni Owen sa buhay na iyon. Malaya kami sa wakas. Inilipat ko si Owen sa aking balakang, sinusubukang gawin itong isang mas komportableng paglalakad para sa aking sarili. Pagkatapos, mabilis na nagsimula ang mga paa ko patungo kay Jason. Ang hagdan ay hindi isang madaling gawain sa aking pagod na katawan, ngunit ako ay nakatakda, at umakyat sa kanila ng mabilis. Thank God, bulong ko bago ginamit ang libreng kamay ko para yakapin siya. Maya-maya lang ay gumanti na siya ng yakap, medyo niyakap ako. Ang yakap ay hindi na katulad ng dati. Si Jason ay palaging nagmamalasakit sa kanya, ngunit ang isang ito ay medyo napipilitan. Bahagya kong ipinikit ang aking mga mata, bahagyang umiling, nagpas siyang huwag pansinin ito. Malamang na hindi madali ang operasyong ito, dapat ay medyo tense siya at lahat. Binitawan namin ang isa't isa pagkaraan ng ilang sandali, parehong nagpakawalan ng sama-samang buntong hininga. Nagsumikap kami para maibalik ka dito, Bianca. Sorry kung natagalan. Humingi ng tawad si Jason, binigyan ako ng tingin ng awa. Ayos lang yan, tumango ako ng mariin. Isang himala na nabawi mo pa ako. Isang kirot ng pagkakasala ang tatama sa aking puso pagkaraan ng ilang sandali, isang pagsimangot sa aking mukha. Carter, paano siya? Wala na ang asawa at anak niya. Paano siya masasaktan? Hindi ako makapaniwala na kinuha ko ang anak niya sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Ang gusto lang niya ay makasama namin siya, at ngayon kami ay tumatakas. Ako ay isang kakilakilabot na tao. Isang lubos na masamang babae. Besides, that kiss, oh that oddly sweet kiss. Naramdaman din ba niya yung sparks? O sadyang ako lang ang nahuhulog sa kanyang alindog? Oh those damn charms. Dapat ko na lang silang tanggalin sa kanyang medyo maliit na mukha at itulak sila pabalik sa kanyang. Bianca, pinipigilan ako ng boses ni Jason sa mga iniisip ko. Sinusundan ng mga mata ko ang kamay niya habang winuwagayway niya yun sa aking paningin. Okay ka lang. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang aking libreng kamay, hindi pinapansin ang sakit ng pagod na humawak kay Owen. Unti-unting tumango ang ulo ko habang binabalikan ko ang sarili ko sa realidad.
Oh, yes, sorry, medyo na sidetrack lang ako. Bumuntong hininga si Jason bago tumalikod ng ilang hakbang patungo sa front door. Sa kaway ng kamay niya, sinenyasan niya akong sundan siya sa loob, na walang pag-aalinlangan kung ginawa. Napakalaki ng entrance. Ito ay marahil ang laki ng aking buong apartment sa Florida na nakakabaliw. Ang silid ay may dalawang hanay ng malalaking hagdanan na umaakyat sa isang curve patungo sa ikalawang palapag na lugar ng balcony dahil ang kisame ay kasing taas ng ikatlong palapag. Ang silid ay napuno ng mga marmol na sahig at mga hagdan, ang mga dingding ay pininturahan ng isang creamy white upang umangkop sa tema. Ang mga pattern ay nagtali sa sahig, ginamit ang mga gintong linya upang gawing pop ang mga ito. Ang bawat gilid ng pasilyo ay naglalaman ng isang matangkad at malawak na arko, na humahantong sa iba pang mga silid, isang dining room at isang sitting room. Ang isa pang arko ay nakaupo sa gitna ng mga hagdanan, patungo sa isang mahabang parang perlas na puting bulwagan. Kagaya ng nakita mo, tanong ni Jason, napahinto ang pag-aaral ko sa kwarto. This is my father's mansion, quite exquisite. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa open space. May kakaiba kay Jason, madali siyang kausap, at hindi formal. Nahirapan akong sagutin ang mga tanong niya. Tumango-tango ang ulo ko, inilipat ang natutulog pa ring si Owen sa aking balakang. Medyo maganda, oo, sumasang-ayon ako, medyo nanginginig dahil sa pagkabalisa. Halika na, iayos na natin kayong dalawa sa isang kwarto. Nagsalita siya, patungo sa kaliwang hagdanan. At huwag kang mag-alala, makikita mo sina Ricky at Matilda para sa hapunan ngayong gabi. Inakay ako ni Jason paakyat ng hagdan at sa isang mahabang pasilyo, tulad ng konektado sa entrance. Dumadaan kami sa maraming pinto, na lubos kong ikinalito habang sinusubukan kong bilangin ang mga pinto sa silid na aking tutuluyan. Sa wakas, narating namin ang binibigay niya. Binuksan ni Jason ang pinto, lumabas ang isang desenteng laki ng kwarto, may mayroon na queen-size na kama, desk, dresser, closet, at isang maliit na flat-screen TV. Ang mga dingding ay pininturahan ng magandang turquoise, na medyo nakaluwag mula sa walang katapusang puting panlabas. Ang tema ay karaniwang parehong kulay. Karamihan sa mga furnitures ay isang dark na kahoy, habang ang mga kumot ng kama ay turquoise tulad ng mga dingding at lampara at mga ganoong uri. Ang aking isip ay dahan-dahang lumilipad ng ilang sandali nang wala akong pahintulot, habang ako ay sumilip sa paligid ng silid. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Kinaladkad ng pari palabas, sinusundan ito ng isang "You may kiss the bride." Hindi nagatubiling sumulong si Carter. Pinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ko, hinila ako papasok sa kanya. I gave him a wide-eyed expression before he leans to kiss me. This was nice. Wait, ano bang sinasabi ko? It's nice. Damat Robel, dapat ay galit ka sa kanyang lakas ng loob. Bakit patuloy nitong ginagawa ito? Dapat kinalimutan ko na si Carter, hindi siya napapanaginipan. Paulit-ulit na umuulit ang eksena bago muling tumunog ang boses ni Jason. Bianca, marahan niyang bulalas, na nagpawala sa aking ulirat. Naglalaway ka, iniikot niya ang kanyang mga mata. Isang nahihiyang pamumula ang gumapang sa mukha ko habang nagsasalita siya. Sorry, bulong ko at naglakad papasok sa kwarto. Well, thank you for letting us stay here. It means a lot. Nagpasalamat ako sa kanya ng mabilis, gusto kong makawala sa dati kong pag-alagala sa isip. It is no problem. Nag-aatubili niyang pag-assure na may kakaibang ngiti. I'll let you two get settled and all, dinner will be in a few hours. Lumipat ako sa kama, pinahigo si Owen dito. Sige, salamat sa'yo. Bahagyang tumango ang aking ulo, inilagay ang aking anak sa komportableng kumot. Hindi nagtagal ay narinig ang pagsara ng pinto, which I let out a breath after. Kakaiba talaga si Jason simula nung dumating kami. Anong meron sa kanya? Mabagal na lumipas ang oras noong araw na iyon, parang isang buong oras ang bawat minuto. Napuno ng kalituhan ang utak ko at nagdududa na hindi man lang nito maproseso ang mga minuto o oras na dumaan. Nag-zoom ang mga iniisip habang bumagal ang oras. Nagtanong ito sa akin na kasama si Carter, at nagtanong sa akin na malayo. Magiging ligtas ba kami dito? Sa sobrang kakaiba ni Jason, at sa determinasyon ni Carter na panatilihin kaming kasama niya, nagtanong ako kung sino talaga ang dapat pagkatiwalaan. Alinmang paraan, hinding-hindi kami mamumuhay ng normal ni Owen. I've tried that once in Jason's care, you also how that turned out. Pero kasama si Carter, magiging ligtas kami, pero nakakulong. Kami ay makulong sa isang mansyon na walang tatakbo, ang mga pamamasyal ay kakaunti at pinangangasiwaan, palagi.
Parehong may napakaraming pagbagsak, at pareho akong maiipit. Ang tanging ibang pagpipilian ay ang tumakas pareho, at iyon ay magiging impyerno sa lupa. Ang patuloy na takot sa galit ni Carter at ang lubos na pangungulila na dadaanan namin ni Owen ay hindi perpekto. Kung tatakbo kami mula sa parehong mga opsyon, mapupunta kami sa mga kumpletong estranghero. Sapat na akong masama sa pakikipagkaibigan. Ang mga ganitong pag-iisip ay pumasok sa aking isipan, ang isa ay nag-aaway sa isa pa sa loob ng maraming oras, hanggang sa, syempre, oras ng hapunan. Nagising si Owen mga 1 oras bago ang pagkain, at medyo naghi-hysterical pa rin siya. Halos kalahating oras kaming nakaupo sa kama habang inilalabas niya ang lahat, tila walang naitutulong ang aking mga salita sa kanyang takot. Hindi ko sinabi sa kanya na hindi na kami magkikita ni Carter. Ang buong pag-uusap na iyon ay para sa isa pang araw. I want him to get settled here bago niya malaman ang tungkol sa pangmatagalan. I also left out the fact that we were staying here with Jason and Matilda. Is wanted that to be a surprise to cheer up him when we all eat dinner together. Huminto ang isa sa mga kasambahay ni Jason at naghulog ng damit para sa aming dalawa habang natutulog si Owen. Masasabi kong hindi siya komportable kahit sa kanyang pagtulog, at ang gusto ko lang ay ang makaalis sa damp dress. Ipinaliwanag ng kasambahay kung paano ito ang mga damit ni na Matilda at Ricky at kukuha na sila ng sarili namin bago siya lumipat para gumawa ng mas maraming gawain. Tinulungan ko siyang magsuot ng bago niyang damit pagkatapos niyang mawala ang pagkataranta, at sa oras na pareho kaming handa, oras na para bumaba sa dining room, kung naaalala ko kung saan iyon, eksakto. Simple lang ang outfit ko, at masasabi kong iyon ang pinakapaboritong damit ni Matilda. Mas gusto niya ang mga blouse na florals at nakadisenyo, at skinny jeans. Ang akin, gayunpaman, ay isang plain turquoise na t-shirt, at isang pares ng comfortable, itim na leggings. Mukhang bago ang suot ni Owen. Nandoon pa rin ang plastic tie na naglagay ng tag sa kwelyo, kahit na ang tag mismo ay wala. Ito ay medyo maganda kahit na may logo ng Paw Patrol sa harap ng shirt. In love si Owen sa palabas. Medyo kumapit sa kanya ang tela, dahil ito ay isang kamiseta mula sa isang batang lalaki na mas maliit sa kanya. Kung hindi, ito ay magkasya ng maayos. Binigyan siya ng mga ito ng jean shorts na nakaluhod na inireklamo naman ni Owen dahil naramdaman niya ang hanging humihinga sa kanyang mga binti, na tila ngayon lang niya nagustuhan, buntong hininga. Somehow, I ended up convincing him to get over it para makakain na kami. Mommy was hungry. Bumagsak ang kamay ni Owen sa kamay ko habang papalabas kami ng kwarto, at inakay ko siya pababa sa mahabang pasilyo at sa mga engrandeng hagdanan. Ang paglipat pababa ng hagdan ay talagang nakakapigil hininga. Sa pag-akyat, nakita mo lamang ang hagdan sa unahan mo, ngunit sa pagbaba, makikita mo ang mataas na kisame sa itaas at ang maraming malalaking bintana sa labas. Nakakamangha na tumingin sa paligid at makita kung gaano kalaki ang entrance. Nagsimulang mapansin ng mga kasambahay ang aming pagkalito nang tumingin kami sa paligid ng pasilyo, sinusubukang magpasya kung aling silid ang papasukan upang makarating sa dining room. Isang mabait na naghatid sa amin papunta dito sa lalong madaling panahon. Napalitan ng gulat at excitement ang madilim na mukha ni Owen nang pumasok kami sa malaking dining room. Magkatapat na umupo sina Matilda at Ricky sa mahabang mesa, umupo si Jason sa unahan. Lumuwag ang pagkakahawak ni Owen sa kamay ko nang magsimula siyang tumakbo palayo sa mahogany table kung saan nakaupo si Ricky. Mukhang nagulat ang batang lalaki sa pagdating namin. Niyakap nila ang isa't isa at nagbulungan, na naging dahilan ng pagngisi nilang dalawa. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang pinagmamasdan ng nakatutuwang pagtatagpo, ang aking mga paa ay nagsimulang humakbang patungo sa tagiliran ni Matilda. Tumayo siya habang papalapit ako, ibinuka ang kanyang mga braso para sa aming maliit na yakap, na masaya kong tinanggap. Though, once in her arms she whispered something na mahina, halos hindi ko marinig. You shouldn't be here. I made out from her words, bumakas sa mukha ko ang pagkalito. Pinapakita lang niya ang kanyang normal, kaaya-ayang ngiti bago ako pinakawalan at umupo ulit. Sandali akong nakatayo doon, sinusubukang intindihin ang ibig niyang sabihin. Hindi ba siya masaya na makita kami? Hindi yan katulad niya. Bianca, napatigil ako sa boses ni Jason na medyo nagulat ako. Ayos ka lang? Tanong niya. Oo, napakamot ang ulo ko habang umuupo ako. It just got me how much I missed you guys habang wala kami. Pagsisinungaling ko, nagpakawalan ng malalim na hininga. Matagal akong tinitigan ni Jason bago itinuon ang mga mata sa plato niyang puno ng pagkain. Well, huwag nating hayaang lumamig ito.
Sige na, kumain ka na. Sabi niya sa amin bago kumuha ng pagkain. Nagsimula na rin kumain si Matilda na sumulyap sa amin ni Owen bawat ilang segundo. What the hell was she going on about? Mommy, kinaladkad ni Owen palabas ng table. Ginagamit niya ang kanyang tinidor upang itulak ang mashed potatoes, corn, at pork chops. I want dino bites. Ngumisi siya, nainis na nakatingin sa pagkain niya. I'm allergic to this plate. Binigyan ko lang siya ng matalim na titig ng 1 minuto bago tinuro ang pagkain niya. Eat, Owen. I want no complaints or you can't play with Ricky after dinner. He pouts heavily, wiping the frustrated tears from his eyes. Umiyak siya tuwing sasabihin kong hindi. Dahan-dahang kumukuha si Owen ng kaunting potato sa kanyang tinidor, dahan-dahan itong kinain at may labis na pagkasuklam. Hindi ang problema ko. Ang natitira sa mesa ay kumakain ng tahimik, walang pinapansin ng anuman kundi ang kanilang sariling pagkain. Hindi nagtagal, magsisimula na rin akong kumain, pagkatapos ay tinapos ko na ang pagkain sa plato. Hindi pa kami kumakain simula ng mag-almusal, na medyo maaga pa kaninang umaga. Nang matapos ang hapunan, umalis si Jason sa kanyang opisina, naiwan kaming pinangangasiwaan ng isang gwardya sa dining room. Bakit kailangan ng bantay? Nasa loob kami ng mansion. Wala talagang sense. Lumingon ako sa upuan ko kay Matilda with a questioning glare. Anong ibig mong sabihin kanina nang naputol ako nang lumipad ang kamay ni Matilda sa bibig ko? Hindi natin pwedeng pag-usapan dito. Siya ay nagsasalita sa mahinang bulong, halos hindi marinig. Meet me in the laundry room by the bathroom down here. Third row door sa kanan ng hallway sa gitna ng hagdan. Siya ang nagdidirekta. 2:00 ng madaling araw. Gets it. Nagsasalita siya sa pag-aalala, ang kanyang bulong na mahina tulad ng dati. Nahuli ng gwardya ang aming pagbubulungan at nagsimulang pasulong, huminto nang makalapit siya sa aming mga upuan. Nagsimula akong tumawa habang ginagawa niya iyon, para bang nagbiro si Matilda. Magre-relax ang gwardya, at iiwan ko ang isang nalilitong Matilda na nagtataka habang lumilingon ako sa mga batang lalaki na naglalaro sa kabilang panig ng mesa. Nasa panganib ba tayo kapag nandito tayo? Well, of course we are. Pero sino ang panganib? Galit ni Carter, or kay Jason? Sa kabilang banda, si Robel. 3 AM dahan-dahang gumapang sa orasan, tulad ng dati. It was officially not my wedding day anymore, at buti na lang nalaktawan ko ang gabi ng kasal ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sama ng loob dahil natutuwa akong malayo. Ibig sabihin, kasal ko iyon. Asawa ko na si Carter, gustuhin ko man o hindi. My mind attempts to run the excuse of, oh, it's just legal, it's not love, but that just doesn't help. Sa tuwing naiisip ko ang salitang asawa, kumakalam ang sikmura ko, at mahirap malaman kung mabuti ba yun o masama. Sumulyap ako sa orasan bawat minuto o higit pa, naghihintay na sa wakas ay mag-click ito hanggang 3:00. Siya at si Matilda ay may mga bagay na dapat pag-usapan. Ano ang maaaring napakahalaga? Hindi ba siya ligtas dito? Oo, kakaiba ang kinikilos ni Jason, ngunit iyon ay marahil ang kanyang kaba na nawawala sa paghahanap muli sa lahat. Paano ko siya masisisi niyan? Napabaling ang ulo ko sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Owen, ilang oras na siyang na-knockout. Lahat ng drama at pagkakapilat ay napunta sa kanya ngayon, at hindi ko siya masisisi. Gustong-gusto kong humiga na lang at makatulog ng maayos kasama siya at alisin sa isip ko ang mga importanteng isyu, ngunit mukhang seryoso si Matilda sa anumang sasabihin niya. Hindi nagtagal ay dumapo ang kamay ng orasan sa 3, at alam kong go time na. Binuksan ko ang pinto, o sinubukang, pero may matigas itong natamaan. Isang nanginginig na gaw ang narinig mula sa kabilang side nang makalabas ako ng pinto. Bakit nandito yung guard ng dining? Ang buffman ay nananatiling mahinahon habang nakatingin sa akin. May kailangan ka ba? Ungol niya, naka-cross arms. Silently, tumango ako sa ulo, medyo nanginginig na binabantayan ako. Akala ba nila tatakas ako? Bathroom. Nagsinungaling ako, at nagsimula siyang lumipat sa direksyon na iyon. Wait, mahina kong saway. Let me go on my own please, I'm got the shit. Naiinis ako sa aking kasuklam-suklam at nakakahiyang pagpili ng dahilan, namumula sa galit. Mas gusto kong mapag-isa. Ang matipunong gwardya ay naglalabas ng pagkasuklam, bahagyang nanginginig na parabang hindi niya alam na kaming mga babae ay shit. Go! Kakaiba ang pagsasalita niya, humakbang papalayo sa akin. Mabilis akong tumakbo palabas, namumula ang mukha.
That was the most embarrassing few moments of my life, oh geez. Pagkatapos lumabas sa hall ng mga bedrooms, nakita ko ang aking sarili na dumula sa engrandeng hagdanan ng tahimik at mabilis hanggat maaari. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto ng super stealth mode, nakita ko ang laundry room, kasama si Matilda. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, sinisikap kong huwag gumawa ng sapat na malakas na tunog upang alertuhan ng isang tao sa nakakatakot na tahimik na mansyon na ito. Nakasandal si Matilda sa washing machine, bahagyang ngumisi. Record time. Ngumisi siya sabay kindat. Anong excuse mo? Namumula na naman ang mga pisngi ko na umiling-iling. I'd rather not say, sambit ko. Bakit may guard pa dyan? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Matilda, napakamot sa ilong. Kasi ayaw nilang tumakbo tayo. Sagot niya, nakataas ang kamay sa akin habang diretsyong nakatayo. Si Jason ang nag-ransom kay Owen. Malungkot siyang nagsasalita, nagpakawala ng isa pang buntong hininga. Hindi siya yung sinabi niya, Bianca. Hindi siya yung inaakala ko. Hindi lang siya nagpapatakbo ng kumpanya ng tatay niya, nagpapatakbo sila ng mafia. Para lang sila ni Carter, pero sa puntong ito, mas masama ang tingin ko. Ipinaliwanag ni Matilda ang lahat ng ito habang ako ay natigilan, natulala. Jason, ang aking kaibigan, at ang aking tagapagligtas, ay talagang aking kaaway. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. He tipped Carter off, at karaniwang dinala siya sa kung nasaan ka sa Florida, pagkatapos ay kinuha si Owen, Ricky, at ako ang unang pagkakataon na nakuha niya. Siya ay patuloy sa, Bianca, kailangan mong maniwala sa akin kapag sinabi kong hindi ko alam ang ginawa niya. I'm so sorry for it all. Medyo naluluha si Matilda habang nagsasalita. Kailangan namin kayong maialis dito ni Owen sa lalong madaling panahon. Narinig kong kausap ni Jason ang kanyang ama. Ngayong kasal na kayo ni Carter, si Owen ang legitimate at tanging tagapagmana ng kanyang mafia. Hindi niya kailangan ikaw pa, at natatakot akong papatayin kanya at i-hostage si Owen hanggang sa siya ay nasa hustong gulang upang angkinin ang empire. Napakurap ako. Ang tunog ng pagkurap ng aking mga mata ang tanging naririnig ko pagkatapos ng huling tangent ni Matilda. Nagpatuloy siya sa pagsasalita pero hindi ako nakinig. Paanong hindi ko makikita ang pagdating nito? O yung bastard. O paano ko siya papatayin? Sinaksak niya kami sa likod. Simula pa lang ay niloko na niya kami. Hindi kami magkaibigan, dampons lang para lumaki siya sa kapangyarihan. Bianca, niyugyug siya ni Matilda, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Kung makatakas ka, ipangako mo sa akin na kukunin mo rin si Ricky. Ipangako mo sa akin, walang paraan na malinis tayong lahat, at mas gugustuhin kong si Ricky ang lumabas kaysa sa akin. Tahimik, tinanguan ko ang aking ulo, kahit na ito ay nagpapatunay ng isang hamon, nakikita habang ang aking ulo ay umiikot. Nakaramdam ako ng lubos na sakit. Bukas, lalabas si Jason sa bayan ng ilang oras. Sa 10:00 ng umaga, salubungin mo ako sa banyong pinakamalapit sa kwarto mo. May pinto doon papunta sa kwarto ng isa sa mga head guard. Alam ko naman na magtatagal siya kay Carter, kaya hindi dapat mahirapan ang makalusot sa kwarto at palabas sa kabilang side. Abalahin ko ang mga gwardya at pupunta ka sa opisina ni Jason, hanapin ang numero ng telepono ni Carter sa lahat ng kanyang papeles, at basahin. Huminto siya, inabot ang kanyang bra, at naglabas ng isang maliit na piraso ng papel. Basahin mo ang address na ito sa kanya, para malaman niya kung nasaan tayong lahat. Hayaan mo siyang gawin ang iba. Nanginginig na kinuha ng kamay ko ang piraso ng papel, pinasok ito sa sarili kong bra. Got it. Pagod kong pagsasalita, medyo kinakabahan sa buong bagay. Kung mahuli tayo, walang ligtas. Papatayin ako, makulong si Matilda, at iniwan ang mga anak namin para manipulahin. Nanginginig ako sa mga pag-uusap mula nang mabalitaan kung aatake sila sa kasal. Sana, it will be work out. Bahagyang nanginginig si Matilda, sumulyap sa pinto. Bumalik ka na dali, baka naghihinala na ang guard ngayon. Utos ni Matilda, at tumango ako, ngunit hindi bago siya hinila sa isang kompletong bear hug. Stay safe, bulong ko sa kanya, dito nakasalalay ang mga anak natin. Binitawan ko siya ng mga braso ko, at pagkatapos ay mabilis akong lumabas. Ang gwardya ay mukhang medyo hindi nasisiyahan habang ako ay humarap, nagpakawala ng mahinang ungol. Bilang ang pinakasopistikadong at pinakamahusay na gumagawa ng dahilan na may sapat na gulang, sinabi ko, sa palagay ko nabawasan lang ako ng ilang pounds doon, habang tinatapik ang tiyan ko. Pumikit ang gwardya sa labis na pagkasuklam bago ako pinabalik sa aking komportableng selda. Grabe galit ako sa sarili ko. Ang aking katawan ay nahulog sa isang malalim na pagkakatulog sa sandaling ako ay nakahiga sa kama ng gabing yun, na nagbigay sa akin ng oras upang ay proseso ang mga salita ni Matilda sa aking sarili.
Bukas ay sasabak ako sa isa sa pinakamapanganib na misyon na nalantad sa akin. Oo, ang pagtakas kay Carter sa lahat ng mga taon na iyon ay medyo nakakatakot, ngunit hindi bababa sa hindi niya pinaplano na kunin ang aking anak para sa kanyang makasariling pangangailangan. Well, maybe he would have, pero walang nakakaalam tungkol sa baby hanggang sa umalis ako, so ha. Anyway, it was an understatement to say that I was scared shitless. Hindi ako naging pinakamahusay sa palihim, sinubukan ko ang aking makakaya sa paligid ng aking ama, ngunit hindi ito gumana. Nung nakastalk ako kay Carter all those years ago, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi minsan nagugutom, and I'd make my way to the kitchen, not so discreetly, which will wake Carter up, and then would end with me na may baril sa ulo ko dahil akala ni Carter na panghihimasok ito sa bawat oras. Nababad trip ako sa mga haka-haka na bagay sa lahat ng oras, ito ay isang tunay na problema. Anyway, kakagising ko lang isang oras na ang nakalipas sa patuloy na pagtalo ni Owen sa kama. Ito ay hindi isang masayang paraan upang magising, sasabihin ko sa iyo. Bumagsak siya sa akin matapos ang isang pagtalo na mali, pinaalis ang hangin sa akin, at pinilit akong magising nang hindi na bumalik sa aking magandang pagkakatulog. Pagkatapos, ang maliit na bata ay patuloy na nagpatuloy tungkol sa kung paano niya gustong makipaglaro kay Ricky, at kung paano niya sinabi sa kanya ang tungkol sa isang playroom sa mansyon. Hindi nagtagal, binigay ko na lang ang aking kalooban na manatili sa kama, at tumayo, kumilos upang maghanap ng isusuot ni Owen. Listen, you are going to stay in that playroom until I come get you, okay? Napabuntong hininga ako habang isinusuot ko ang masikip niyang sando kay Ricky. Bahagyang tumango si Owen dahil doon. Okay, I will. Paano kung kailangan kong umihi? Tanong niya na may pag-aalala, tumalon sa kama pagkatapos kong tapusin ang pagsuot. Umiling ako, kinuha ko ang kanyang kamay, inakay siya palabas ng aming silid, nilagpasan ang hindi nasisiyahang gwardya, pababa sa mahabang pasilyo, at sa engranding hagdanan. Pupunta ka sa banyo bago ka pumunta sa playroom, pero sasama ka muna sa akin kumain ng almusal. Masayang sumusunod si Owen, habang naglalakad siya. Do you think they will have pancakes, mommy? And my Paw Patrol cup that daddy got me? Curious niyang tanong habang inaakay ko siya sa dining room. Paano ko ipagkakait sa kanya ang kanyang cup? Oh please, hindi ko kailangan ng temper tantrum ngayon. Nakakalungkot, umiinit ang ulo ko. I don't think they will have your cup, buddy. We left that back with your daddy, dahan-dahan kong paliwanag. Pero sigurado akong magkakaroon sila ng pancake, amoy mo sila mula dito. Medyo yumuko ako, suminghot ng husto. Naaamoy mo ba? Mukhang nadismaya si Owen doon, nanginginig ang maliit niyang labi habang sinusubukang amuyin ang pancake kasama ko. Kailan natin makikita si Daddy? Tanong niya sabay singhot. Malapit na buddy, malapit na. Bulong ko sa kanya habang papasok kami sa dining room. Si Matilda ay nakaupo sa kanyang pwesto, humihigop ng kanyang orange juice ng dahan-dahan, at kinakain ang kanyang kalahating laman na plato. Umupo si Ricky sa kanyang pwesto, dahan-dahang inilipat ang pagkain sa kanyang plato, at si Jason ay nagtap sa mga susi ng kanyang computer, na sumulyap kay Ricky bawat ilang sandali na may hindi pagsang-ayon na tingin. Eat your food, Ricky. Bulong ni Jason kay Ricky, mukhang naiinis na. Nakatayo kami ni Owen sa entrance ng kwarto, tinitingnan ang eksena. Dahan-dahang umiling si Ricky, itinulak ang plato sa kanyang sarili at patungo sa gitna ng mesa. Pulang-pula ang mukha ni Jason sa galit sa pagsuway ni Ricky. Inabot niya ang paligid ng kanyang computer, itinulak pabalik ang plato. Kumain ka na, kung hindi, ipapadala kita ulit sa basement. This time without your precious flashlight. Si Jason ay hindi naglalaro, nanlilisik ang mga punyal sa kanyang anak bago bumalik sa kanyang trabaho. Galit at galit na galit si Matilda sa ginawa ni Jason, ngunit pansamantalang nakayuko. Hindi nagsisinungaling si Matilda nang ipaliwanag niya ang lahat kagabi. Nagsisimula nang magpakita ang tunay na kulay ni Jason, at sa totoo lang, nakakatakot. Dahan-dahan kong inakay si Owen na umupo sa tabi namin ni Matilda, gumawa siya ng isang plato na puno ng halos pancake, at pagkatapos ay ilang mga itlog at bacon sa gilid. Maya-maya pagkaupo namin, biglang tumayo si Jason, kinuha yung mga gamit niya. I'll be in town today. Don't do anything stupid. Ngumisi siya kay Matilda, pagkatapos ay bumangga. Dalawang gwardya ang pumasok sa silid pagkatapos umalis ni Jason, na nakakuha ng daing mula sa dalawa ni Matilda. Matapos matiyak na kumakain si Owen at lahat, lumingon ako kay Matilda at mahinang bumulong, tungkol saan iyon. Ibinaling niya ang ulo niya sa akin, may makikitang purple na pasa sa gilid ng ulo niya.
Ang paraan ng pag-upo niya sa harap niya, ngunit ngayong nakita ko na ito, it was hard not to. Hindi natuwa si Jason nang bumalik ako sa kwarto kagabi. Tahimik niyang paliwanag. Gagawin pa ba ang plano? Bumuntong hininga akong nagsasalita, kumakain ng mainit kong almusal. Tumango siya ng mahina, bago bumalik sa sarili niyang plato para tapusin ito. Bumalik ako sa akin pagkaraan ng ilang sandali, pinapanood si Owen at Ricky na masiglang nagsasalita sa isa't isa sa kabila ng mesa. Ito ay medyo isang nakakatawang tanawin, sa kanilang mga kamay na humahampas sa mesa kapag sila ay madamdamin tungkol sa isang bagay, ito ay tunay na nakakaakit sa buong mahirap na oras na ito. Pareho kaming natatawa ni Matilda sa kanilang kalokohan. Binulungan ako ni Matilda tungkol sa pagkikita sa loob ng 30 minuto, bago namin inakay ang mga lalaki sa hagdan at papunta sa playroom. Medyo makulay ang lugar, para itong tindahan ng laruan, maraming laruan ang nakadisplay at nagkalat sa kwarto. Ang ilan ay hindi pa nabubuksan, ang ilan ay sira, o kamakailang ginamit. Walang pagdadalawang isip si Owen bago naghukay sa isang malaking kahon ng mga Lego, at sumunod naman si Ricky. Iyon ay kapag iniwan namin sila upang ihanda ang aming sarili sa pag-iisip para sa susunod na darating na misyon. Binibigkas ko ang plano sa aking isipan, paulit-ulit, nagiging pamilyar sa kung ano ang kailangan kong gawin. 1. Pumunta sa banyo. 2. Sumilip sa pinto. 3. Magmadaling pumunta sa pinto ng opisina. 4. Pasukin iyon nang hindi nahuhuli. 5. Paikot-ikot hanggang sa mahanap ko ang impormasyon ni Carter. Simple, right? No, not at all. Ang mga gwardya ang magpapasya kung magtatagumpay ang misyong ito. Hopefully, it will. Matapos ihatid si Owen at bumalik sa aking silid, ang pag-iisip ng buong pamamaraan na ito ay naging ganap na mahirap. Sneaking around is definitely not my strong suit, at maaari kong maiwasang makaramdam ng pagkahilo sa pag-iisip na mahuli ako. Mga logical na tanong ang bumungad sa aking isipan, habang tinatahak ko sa maliit na espasyo ng sahigang malalaking kasangkapang naiwan sa puwang. Nakasabit ang mga security camera sa bawat sulok ng mansion. Nagsisimula na akong mag-isip na may nakatago sa kwarto ko. May mga poste ng bantay kung saan-saan. I doubt na kilala silang lahat ni Matilda. Malamang may nakaistasyon sa labas mismo ng opisina. Paano namin malalampasan ang matatapang na soldiers na iyon? Well, I guess you could way I am a good actress. Looking back at chapter 1, I was pretty badass with that whole fake crying and innocent look. I can think of lies on a whim, unlike others who stumble and all. Marahil ay ginagawa akong mapilit na sinungaling. Sa tingin ko ito ay higit pa sa mga linya ng improv legend. Ito ay magiging isang disaster at alam ko ito. Si Matilda ay hindi palaging ang pinakamaasahang tao na umiiwas sa gulo. Alam ko na mula sa lahat ng mga shopping trip na ginawa namin sa supermarket, ang mga matandang babae ay talagang diablo kapag kinuha mo ang huling bag ng harina. Kahit na malamang na mabibigo ang nakatutuwang planong ito at mapapatay ako, wala akong ibang pagpipilian kundi subukan man lang. Ito ay para sa kapakanan ng aking anak, at para kay Matilda at sa kanyang anak. I couldn't let them down. Sa oras na natapos ang aking mga iniisip at ang aking maliliit na panic episodes, oras na para umalis, at magtungo sa banyo. Binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto, tinitigan kong hindi ko ito mabangga sa guard sa labas ng kwarto ko. Sigurado ako kung itinago sa akin ni Matilda ang lahat ng impormasyong ito, nahuli ko na rin sa huli. I mean, bakit walang bantay ang ibang tao dito sa hall? Ang matangkad at buff guard na nagbabantay sa kwarto ko ay pasimpleng tumitig sa akin, na ikinagalit ko sa loob. Asshole, I'm going to the bathroom, patay sa mata kong sabi sa kanya. Hindi ako pupunta doon kahit saglit, kasing sama ng huling pagkakataon, dagdag ko ng mabilis na lumayo, nagpipigil ng tawa. Napakadali ng mga lalaking ito. Inabot ko ang hawakan ng banyo, dahan-dahan ko itong pinihit bago mabilis na pumasok sa loob. Medyo maganda sa banyo, halos kapareho ng itsura ng nasa estate ni Carter. Mahirap alisin ang aking mga mata mula sa mga natatanging disenyo ng mga tile, ngunit pagkatapos ay naalala ko kung ano ang nakataya, at na maaari kong tingnan ang napakarilag na banyo sa ibang pagkakataon. Matatagpuan ang pinto sa tapat mismo ng isa, na naging madali sa pagpasok sa kwarto. Ang kwarto ay halos kasing laki ng aking kwarto, sa pagkakataong ito, ang tema ay halos green scheme. Nagpasya na huwag mahuli sa silid tulad ng ginawa ko sa banyo, mabilis akong pumunta sa kabilang pinto, binuksan ito ng bahagya.
Nakakagulat na makitang walang mga bantay na nakalagay sa paligid ko. Ang aking katawan ay lumipat sa labas ng frame ng pinto ng palihim hanggat kaya ko na hindi naman masyadong patago. Sa aking swerte, ang sinturon sa aking maong ay sumabit sa hawakan ng pinto. Dahil dito sa una ay nabigla ako, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, maluwag ang aking pantalon at papunta na ako sa pasilyo. Nakatayo si Matilda sa dulo ng hallway, naghihintay na maabutan ko siya. Siya ay mukhang kinakabahan at naiinip, ang kanyang paa ay tumatapik sa madilim na sahig na gawa sa kahoy na balisa. Habang papalapit ako, nagsimula siyang magsalita ng mabilis at matalas. Pinapunta ko ang guard dito para tingnan kung may tao sa gate. Kaunti lang ang oras mo, bilisan mo. Pinihit ni Matilda ang handle, marahas na itinulak ang pinto. Bilisan mo na, sambit niya, basically pushing me in. Pagpasok ko sa kwarto, sumara ang pinto sa likod ko. Medyo mas malaki ang opisina kaysa kay Carter, maraming walang kwentang libro ang nakapatong sa mga ceiling high bookshelves. Ang malaking mesa ng mahogany ay nakaupo sa gitna ng silid, mga tambak na papel at mga file na nakakalat sa itaas. Ito ay isang ganap na gulo. Sa paningin ng mga ito bagaman, itinulak ko ang lubos na disorganisasyon sa aking isip at sprinted sa paligid nito. Mabilis, sinimulan ng mga kamay ko ang pag-flip ng mga papel at file mula sa pinakamalaking pile, sinusubukang maghanap ng kahit ano na may pangalan ni Carter. Nanginginig ang aking mga kamay nang iwanan ko ang unang tumpok, lumipat sa pangalawa. Ang bigat ng misyon na ito ay tunay na pumapasok, at natagpuan ko ang aking sarili na kailangang basahin ang bawat ilang pahina ng ilang beses upang i-proseso ang mga salita dito. Karamihan sa mga papeles sa desk ay mga kontrata ng negosyo at tulad nito sa hitsura nito, ngunit wala akong oras upang tingnan ang mga ito. Habang hinahanap ko ang huling tumpok sa ibabaw ng mesa, may nakita akong hindi ko inaasahan. Ang plain tan na folder ay puno ng mga papel at kung ano ang maaari kong ipagpalagay na mga bagay. Ang pinakatumatak sa akin ay ang pangalang nakasulat sa isang itim na Sharpie sa filing spot. Robel Suarez. Folder ko iyon. Ang lahat ng impormasyon mula sa mga taon na ginugol ko sa kanilang tabi ay narito. Lahat ng ginawa ni Jason para ipagkanulo ako ay nakaimbak sa matabang folder na ito. Isang kirot ang bumalot sa aking dibdib habang hawak ko ang floppy na bagay sa aking mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi napasok ang katotohanan sa kanya, at ngayon ay nangyari na. Gusto niyang saktan si Carter, and we were just lucky to find. Kami ni Owen ang pangunahing bahagi ng kanyang master plan. Ang gusto ko lang ay maging malaya, at mag-isa. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ninakaw sa akin ni Carter yun, ninakaw sa akin yun ni Jason. Hell, even I stole that opportunity from myself. Nahulog ako sa isang mafia boss. Iyon ang aking pagbagsak. Noong pinalayas ako ng aking ama, dapat ay sumakay na ako sa unang bus papunta sa kahit saan. Baka sakaling malaya na ako. Ano ang magiging katumbas ng halaga kung wala si Owen? No, hindi ko kailanman hilingin na hindi na siya isinilang. Siya ang isang bagay na ipinagmamalaki ko sa shitty life na ito. Gumawa ako ng isang matalino at mapagmalasakit na batang lalaki, at iyon lang ang mahalaga sa akin. Ang kalayaan ay hindi magiging kalayaan kung wala ang aking anak. Walang saysay ang buhay kung wala siya. Nawala sa aking paningin ang tunog ng katok sa pinto ng opisina. Mabilis na sumilip si Matilda, binigyan ako ng tingin. Wala tayong oras para dito. Bilisan mo, bulalas niya, muling isinara ang pinto. Na nagpapadala sa akin sa isang siklab ng galit ng paghahanap medyo frantically. Binuksan ko ang mga drawer ng mesa, mabilis kong hinukay ang mga ito bago isinara ang mga ito para tingnan ang susunod. Hindi nagtagal, narating ko ang pinakamalaking drawer, at nakita kong nakalock ito. Wala akong nakitang susi sa mesa, na labis kong ikinabahala. Paano ko mabubuksan kung wala ito? Hairpins. Ang aking buhok ay bumagsak sa aking likod na walang humawak dito, ngunit mayroon akong alternatibo. Mabilis akong dinala ng mga paa ko papunta sa pinto, ganoon din kabilis ang pag-indayog ng kamay ko sa pinto. Kailangan ko ang hairpin mo, Matilda. Nagmamadali akong magsalita, kinakabahan kong tinapik ang paa ko sa likod ng pinto. Nagbigay siya ng natatarantang tingin, nakasimangot ng husto habang inabot niya ang isa sa kanyang buhok. Ang ganda ng buhok ko ngayon, alam mo ba, sambit niya, inabot ito sa akin. Oh please, ang buhok mo ang pinakamaliit sa mga alalahanin ko sa ngayon. Humihingal ako, bumalik sa loob para subukang kunin ang lock ng drawer. Ito ay hindi isang madaling gawain sa pinakamaliit, ang pin ay hindi kailanman gumagalaw ng tama, na naging halos imposible para sa akin na kunin ang lock. Bagaman, pagkatapos ng maraming pagsubok, at maraming mga daing ng pagkabigo, ang cabinet ay nabuksan, at pinabuksan ko ito.
Bumaba ang aking mga mata upang makahanay sa mga tag sa mga folder. Hinahanap ang mga pangalan hanggang sa makita nito ang susi ng ating kalayaan. Ang file. Ang maganda, katangi-tangi, kahangahangang file. Carter Crawford. Mabilis kong kinuha iyon mula sa drawer, ikinulong ito sa aking mga braso. Binuklat ng kamay ko ang cover ng file sa mga pahina sa loob, naghahanap ng numero, kahit anong numero na maaari kong tawagan para makipag-ugnayan sa kanya. Karamihan sa mga pahina ay nagbigay ng walang kwentang impormasyon tungkol sa kanyang mga deal sa kalakalan at tulad nito, ngunit pagkatapos na maghanap dito sa loob ng 1 minuto o 2, nakita ko kung ano mismo ang kailangan ko. Matapos ibalik ang folder sa cabinet, isinara ko ang drawer, tumayo ako. Nakahawak sa kamay ko ang pahina habang inabot ko ang gulo ng mesa niya sa wire-connected phone sa sulok ng desk niya. Itatype ko na sana ang mga numero ng malakas na nagsalita sa labas ng pinto. Medyo galit na galit ang boses ni Matilda, duda na kung sino man ang nandoon ay humarap sa amin. Kaya, ginawa ko kung ano ang gagawin ng sinumang matinong tao na sinusubukang hindi mamatay dahil binabalak nilang sumalungat sa isang malaking boss ng mafia. Nagtago ako, sa ilalim ng desk. Gaya ng nahulaan ko, bumukas ang pinto makalipas ang ilang sandali, at pumasok si Matilda at ang gwardya sa room. Walang tao dito, nanginginig na wika ni Matilda, medyo nanginginig sa boses. Umalangaw-ngaw ang malalakas na yabag habang pinagmamasdan ng gwardya ang tahimik na silid. Sinimulan niyang hawakan ang mesa, na automatikong nagpabilis ng tibok ng puso ko. So anong ginagawa mo sa labas ng pinto? Siya ay nagtatanong. Naramdaman ko ang pagtapak ng mga paa niya sa tabi ko habang umiikot siya sa upuan na nakaharang sa tumambad kong tagiliran. Naghihintay sa iyo. Medyo may kumpiyansa sa pagsasalita ni Matilda, tumutunog ang kanyang mga heels habang lumilipat siya ng ilang hakbang. Nakalimutan kong magtanong ng isa pang bagay sa iyo habang nandoon ka, ngunit napagpasyahan kong mas mabuti na maghintay ako hanggang sa bumalik ka. Madali siyang magsinungaling. Ngayon, pwede na ba tayong lumabas sa opisina ni Jez, Julian? Ang huling bagay na gusto ko ay upang hindi mahuli dito. Bumuntong hininga si Matilda, ang kanyang mga hakbang ay unti-unting lumalayo at patungo sa pintuan. Nag-aatubili, ang mga paa ng gwardya ay dahan-dahang lumayo, at ang pagklik sa pagbukas at pagsasara ng pinto ay narinig pagkaraan ng ilang sandali. Dahan-dahang gumalaw ang katawan ko mula sa masikip nitong posisyon, sumilip ang ulo ko mula sa desk para masigurado na wala na talaga ang guard. Matapos makitang malinaw ang baybayin, bumangon ako, hinugot ang papel mula sa aking dibdib, at sinimulang i-type ang numero dito. Itinapat ko sa tenga ko ang phone ko, ang bilis ng tibok ng puso ko sa dibdib ko. Hindi ko maiwasang magpalit ng timbang mula sa isang paa hanggang sa isa ay patuloy sa pagkabalisa. Unti-unting lumabas ang tunog ng ring mula sa telepono, at parang nagyelo ang oras. Ito ang pagkakataon ko na ilabas kami dito. Maaaring hindi rin ligtas si Carter, pero at least alam kung walang master plan sa kanya. Kumonekta ang tawag pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-ring, at naramdaman ko ang hangin na nabara sa aking lalamunan. Ang pagkakataon ko, ang pagkakataon namin, ang tanging pag-asa namin. Dito, ngayon na. Hello, bumulong ang isang boses sa kabilang dulo. Ito ay tumatagal ng ilang sandali, ngunit huminga ako ng malalim bago nagsimulang magsalita ng mahina sa telepono. Hello, is this Carter? Lumunok ako, tinapik ang daliri ko sa desk na kinakabahan. Who's asking? Isang boses ang lumiwanag sa likod ng telepono. Parang masungit ang boses niya, hindi maaaring siya iyon. Robel, nagsasalita ako ng isa pang malalim na hininga, na nakatingin sa pinto ng opisina. Shit, nagmura ang lalaki sa linya, sandali. Tumahimik ang linya ng halos 1 minuto, na nakakatakot ang ganap na impyerno sa akin. Hindi tuluyang mawawala ang guard. Pero hindi nagtagal, tumunog ang tunog ng isang taong gumagalaw sa telepono, at binigyan ako ng bagong boses, mas pamilyar. Robel, ikaw ba yan? Halos galit na nagsasalita si Carter sa telepono. Oo, ito nga, mabilis kong sabi sa kanya, nagpatuloy pagkatapos ng ilang sandali. Makinig kang mabuti, at huwag kang humadlang. Matigas ang boses ko habang kinakabahan akong muling sumulyap sa pinto. Ayos naman kami ni Owen, kinuha kami noong wedding natin kasama ang mga lalaking akala ko sayo. Ilang oras kaming nagbiyahe, at nagsimula na akong matakot, hanggang sa makarating kami sa estate na ito. Nandito si Jason, siya ang nagpapasok sa akin.
All those years ago akala ko ligtas na kami, pero hindi pala. Sinabi sa akin ng asawa niya ang lahat ng plano niya at kung paanong siya ang humawak kay Owen para sa ransom. Sinubukan ni Carter na sumingit, ngunit mabilis ko siyang tinaboy. They are the same person. Just listen. I have the address of the estate. I need you to get here as fast as you can at ilabas kami. Not just us, but Matilda and her son Ricky also. Inosente sila. Dumukot ang kamay ko sa bulsa ko, inilabas ang maliit na piraso ng papel. Mabilis kong binasa sa kanya ang address bago ibinalik ang papel kung saan ko ito nakuha. Wala akong masyadong oras, kailangan ko nang umalis. Wala na akong magagawa mula rito. Nilinis ni Carter ang kanyang lalamunan sa pamamagitan ng telepono, isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. This is such a mess. Magmamadali ako at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan kong manatili ka doon at siguraduhin walang mangyayari kay Owen. Huwag mo siyang mawala sa paningin mo. Naririnig mo ako? Oo, gagawin ko. Goodbye, Carter. This won't be easy. Napakaraming bantay sa paligid, mahirap pumunta kahit saan nang hindi nababantayan na parang lawin. Ang alam ko lang, kung hindi ka makakarating dito sa lalong madaling panahon, ang kay Jason ay magpapatuloy sa kanyang mga plano, at si Owen ay magiging walang ina. Wika ko, nagpakawalan ng mahabang buntong hininga. Ngayon kailangan kong tumakbo, goodbye. Ibinagsak ng kamay ko ang telepono sa lalagyan nito, at inilagay ko ang kanyang information paper sa aking bulsa, tumakbo ng mabilis papunta sa pinto. Paglabas ko, walang tao sa bulwagan, na nakakagaan ng tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumakad pabalik sa daan na aking pinanggalingan, huminga ng malalim, at nagdarasal na maging maayos ang lahat, at maging ligtas ang aking munting anak. Iyon lang ang mahalaga sa akin, kahit na ang ibig sabihin ay mawawalan siya ng ina sa kamay ni Jason. Hanggat siya ay malusog at ligtas, ikalulugod kong gawin ang sakripisyo. Unti-unting lumipas ang mga araw pagkatapos kong tawagan si Carter. Ang bawat araw ay tila pareho. Gumising, maligo, kumain, manood ng TV, kumain, makipag-usap kay Matilda, manood ng TV, kumain, manood ng TV, matulog, at ulitin. Iisipin mo na sa sobrang laki ng ari-arian, mas marami silang gagawin. As it turns out, there somehow was nothing. Walang mga tennis court, volleyball net, pool, basketball hoop, lakes, or gardens. Ang labas ay ganap na mapurol. Ang likod na bakuran ay binubuo ng isang furnished deck area, ngunit pagkatapos nito, 1 o 2 ektarya na lamang ng kapatagan bago tumama ang kakahuyan. Sa palagay ko sa lahat ng gawaing pangnegosyo na ito, walang sinuman ang may oras na tumakbo, ngunit medyo kakaiba na si Jason ay hindi mamumuhunan sa anumang aktibidad. Back in Florida, palagi niyang pinag-uusapan ang tungkol sa paglalaro ng volleyball kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing Sabado. Iniisip ko kung iyon ba talaga ang ginagawa niya. Either way, it was needless to say that I was bored. Hell, even Owen was bored out of his mind, and that boy is never bored. So, kumusta si Carter doon? Kasing kilabot ba siya gaya ng nabanggit mo? Tanong ni Matilda habang nagpapahinga kami sa mga komportableng upuan sa damuhan. Sana hindi kanya sinasaktan or si Owen. Hindi siya ang worst person in the world I suppose, sagot ko, ikiling ang ulo ko pakaliwa sa direksyon niya. He cares for Owen, but I'm scared I guess. Staying with him means Owen will become him. Nakakatakot iyon para sa akin, sabi niya, gusto niya ng isa pang bata dahil hindi niya nakuha ang pagiging sanggol ni Owen. Well, I mean hindi naman siya nagkakamali na gusto niya ng iba. Hindi niya lang dapat I expect na ikaw ang, alam mo, ibigay. I guess you make a point there, it's just frustrating. Siya yung unang nagtulak sa akin palayo, tapos ngayon sobrang nag-e-expect siya sa akin. Gusto ko lang yung happiness ni Owen, pero selfish ba na gusto ko rin yung sarili ko? Sa totoo lang, hindi naman ito makasarili, sagot ni Matilda, nagkibit balikat, mula sa sinabi mo sa akin tungkol sa nakaraan mong buhay at lahat, parang wala kang pahinga, at hindi ka nagkaroon ng sandali, para mag-decompress at isipin ang sarili mo kung ano ang gusto mo, at subukang isama iyon sa kailangan ni Owen. Tumigil siya saglit, nagpakawalan ng mahinang buntong hininga. Kailangan ni Owen ang tatay niya sa buhay niya, so work around that. I mean, kasal ka na sa lalaki, bigyan mo lang ng chance. Kung hindi natuloy, try shared custody. You make it sound so easy. Inilibot ko ang aking mga mata, medyo lumipat sa left side ko. Maaaring kung hahayaan mo, hindi madaling kalimutan ang nakaraan, at naiintindihan ko iyon. Siya ay isang asshole noon, at gumawa ng ilang kakilakilabot na bagay sa iyong puso, ngunit ngayon ay sinusubukan niya.
Sinusubukan niyang protektahan kayo ni Owen at gusto niyang ibigay sa inyong dalawa ito ay isang buhay kung saan hindi mo kailangang magtrabaho buong araw, araw-araw, at wala pa ring pera sa rent. Sinusubukan niyang maging ang kailangan mo noon. Tumango ako, napapikit ako saglit sa aking mga iniisip. Hindi pa ako tumitingin dito before. Sa isip ko, si Carter lang ang masamang tao, sa lahat ng oras, pero ngayon, nakikita kong nagbago na siya. Still he gets on my nerves when he has the chance, pero hindi lang niya ako pinaglalaruan. Napagtanto niya na nagbago ang mga bagay, at marahil ay karapat-dapat kaming ipaglaban ni Owen. Tama ka, oh I can't wait until I'm out, my voice lowers into a whisper, of this hell. Baka mag-iba ang mga bagay sa pagitan naming dalawa, husband and wife. Good, you deserve to be happy, Bianca. Now, you finally have the chance. Kinalaunan ng araw na iyon, kami ni Owen ay naglalakad sa pasilyo, lumipat sa dining hall upang maghanda ng hapunan. Habang ginagawa namin iyon, pumasok si Jason sa harap ng pintuan, isang dosenang mga tauhan niya ang sumusunod sa likuran. Mukha siyang galit na galit, at pulang-pula ang mukha niya. Bad news, sigaw niya sa amin, sinenyasan ng mga lalaki na umakyat sa itaas. Nahanap na tayo ng mga tauhan ni Carter. Halos 1 oras na sila. Kailangan na nating lumipat. Nakatingin sa amin si Jason na naghihintay sa aming gulat. Darating si Daddy. Mommy, sunduin tayo ni Daddy. Pupunta tayo sa zoo gaya ng pangako niya. Tuwang-tuwa si Owen, tumalon-talon sa tabi ko. Sa pamamagitan nito, ang galit ni Jason ay mauuwi sa inis. Your father is a very bad man, pumupunta siya dito para saktan tayong lahat. Ang mukha ni Owen ay napalitan ng matinding pagsimangot, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa kalungkutan. No, he's not. He's the best person in the whole wide world, deklara niya. Puffed out his chest lightly, other than mommy. Itinuon ni Jason ang kanyang mga mata sa akin, bahagyang nanlilisik. Shut the child and go with Matilda. Hindi na namin siya hahayaang makuha ka sa pagkakataong ito. Masungit na wika niya bago tumigil. Kailangan ng lahat ng pagpipigil ko sa sarili ko upang hindi iikot ang aking mga mata sa kanyang huling bahagi. Mali ang intensyon niya, sobrang mali. Ngayon, kailangan kong mag-stall hanggat kaya ko. Ang kalayaan ay maaaring dumating sa loob ng 1 oras kung tama ang oras. Kinuha ko ang kamay ni Owen, sinimulan ko siyang ihatid papunta kina Matilda at Ricky sa dining room. Dahan-dahan kong ipinaliwanag sa kanya ang lahat, umaasang mahimalang makakaisip siya ng henyong ideya. Kaya natin palagi, magsunog ng something. Mungkahi ni Matilda, napakagatlabi. Pwede naman yun, pero arson din yun, at baka mas maaga tayong umalis. Wait, nakuha ko na. Kapag na-load na ang mga armas at gamit, kailangan ni Owen dito na umihi. Kukumbinsihin ko si Jason na hayaan kaming gumamit ng banyo, at magiging mabagal kami hanggat maaari sa paggawa nito. Iyan ang pinakabobo at pinakahenyo na bagay na narinig ko, ngumuso si Matilda, tumango ang ulo. Gawin natin. Naghintay kami ni Owen sa pintuan ng mansyon, pinapanood ang mga lalaking nag-aagawan. Ito ay isang nakakatuwang tanawin, dahil alam kong matatalo silang lahat sa lalong madaling panahon. Mahigpit na tinulungan ni Owen ang aking kamay habang nakatingin din siya, ang kanyang mga paa ay pumapatong sa lupa dahil sa pagkainip. Siya ay hindi kailanman nagustuhan na tumayo sa isang lugar, kaya ito ay isang hamon. Napabaling ang ulo ko kay Jason nang muntik na siyang makatapak sa entrance. Parang halos takot na siya, parang pakiramdam niya ay magulo ang lahat. Sa pagdaan niya, lumingon siya sa amin, bumubulong, aalis na tayo sa loob ng 2 minuto. Jason, malakas kong tawag habang lumalayo siya, kailangan ni Owen na gumamit ng banyo, it's an emergency. Bilisan mo, masungit na tugon niya, at naglakad papunta sa dining hall. Dahan-dahan kong hinila si Owen, at humahangos ng mahabang hakbang patungo sa banyo sa ibaba. Tumatagal kami ng halos 1 minuto bago makarating sa banyo, na magandang timing para sa aming procrastination mission. Pagdating sa banyo, pumunta si Owen sa banyo, umakyat dito, Mommy, lumiko ka. Pabulong niyang sigaw. Isang mahinang tawa, sinunod ko ang utos niya, tumingin ako sa pader sa tapat niya. All done. Tanong ko pagkaraan ng 1 minuto, tinatapik ang paa ko sa sahig. Opo, tugon ni Owen, tumalon sa banyo at itinaas ang kanyang pantalon, all done. Nakangiting umiling ako, lumapit ako sa kanya, hinawakan ko siya sa mga balikat para maabot niya ang gripo para maghugas ng kamay. Isang kalampag sa pinto ang nagpatalon sa aming dalawa, medyo agresibo ito at wala akong duda kung sino yun. Kailangan na nating umalis, sumigaw si Jason mula sa kabilang banda. What the fuck is taking so long? 1 minute, tawag ko sa kanya, dahan-dahang hinugasan ang kamay ni Owen. Malapit na sila dito, gusto mo bang mahuli? Idiot woman, isang malakas na suntok ang ibinato sa pinto.
Alam kong delikado kahit nasubukang mag-procrastinate, pero ngayon, kinilabutan lang ako. Kailanman ay hindi ko narinig na sumigaw si Jason ng ganito kalaki ang pagsalakay, at hindi ko nagustuhan ang tunog nito. Sige, we are coming. Sigaw ko, inilagay si Owen sa aking balakang at pinatay ang gripo. Inabot ng kamay ko ang handle at binuksan ito, hinila ito para makasalubong ang galit na si Jason. Hinawakan ang aking braso sa itaas, hinawakan ito ni Jason, hinila ako habang nakahawak. Jason, ang sakit, nagpupumiglas ako, sinusubukang kumawala. Deal with it, tapos na ako sa kabagalan mo. Pagmamaktol niya, hinila kami palabas. Pinapainit ng sinag ng araw ang aking balat habang papasok kami sa landas nito, na nagpapadala ng isang alon ng kaginhawahan sa aking daan. Habang sinisimulan kaming isakay sa isang kotse, nakita ko ang isang malaking armored na kotse na mabilis na humaharurot patungo sa gate. Ang lakas ng sasakyan ay sapat na upang mabuksan ang mga pintuan, ang kotse ay pumitik ng isang beses sa proseso. Fuck, ungol ni Jason, nakatingin sa kotse. Mabilis niyang hinila kaming dalawa ni Owen at paharap sa kanya. Naramdaman ko ang malamig na revolver na dumidiin sa aking templo, na nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod. Jason, anong ginagawa mo? One more word bitch, and I'll shoot. Bulong niya sa akin, ang boses niya ay may malalim na pag-ungol. Ang aking mga mata ay gumagalaw nang wala ang aking ulo, iniskan ang buong lugar. Bawat isa sa mga tauhan ni Jason ay nakatutok sa truck ang kanilang mga baril. Naka-idle ang armored vehicle sa loob ng isang solid minute, na higit na nag-aalala sa akin. Okay lang ba kung sino ang nasa loob? Sa likod ko, gumawa ng kakaibang sipol si Jason, pinapunta ang mga lalaki para palibutan sa truck. Ang isang gwardya ay nag-aalangan na humakbang pasulong, na naglalayong buksan ang pinto ng passenger side. Hinila niya ang handle, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Ang paa niya ay gumagalaw sa hakbang, at hinila niya ang sarili sa isang minuto bago bumaba pabalik sa ground. There's nothing in here boss. Naputol ang kanyang pangungusap ng malakas na pagsabog ng truck. Sino man sa loob ng 10 talampakang radius ay dinala sa pagsabog. 100 ng lalaki na lang ang natira dito. Kapag sapat na ang pag-aapoy ng apoy, malinaw na nakita ang mga bangkay na nagkalat sa lugar. Sumigaw si Owen sa mga braso ko, nanginginig ang maliit niyang katawan sa nasaksihan niya. Ang revolver ay napunit mula sa aking templo, at si Owen ay napunit mula sa aking mga braso. Paglingon ko, nakita ko si Jason na may hawak na baril sa kanya. Sabihin mo sa kanya na tumahimik na siya. Saway ni Jason, mas idiniin ang baril. Ang mga pag-iyak ni Owen ay hindi nagpapatalo, ngunit lalo lamang lumalakas. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko ang mga lalaking lumabas mula sa mga gilid ng bahay, gamit ang mga silencer pistol para ilabas ang mga natitirang lalaki. Sa pagkakataong ito, kapaki-pakinabang ang mga iyak ni Owen. Sinasaklaw nito ang mas maliliit na tunog ng mga baril. Tinatahimik ko si Owen, nilagay ko ang kamay ko sa malambot niyang pisngi na puno ng luha. Kung tumahimik ka, baka ibalik ka ni Uncle Jason sa akin. Bahagyang tumahimik ang kanyang mga pag-iyak, nananatili ang kanyang mga singgot at mahinang hikbi. Jason, please, ibalik mo na lang sa akin si Owen. Bakit ako, ha? Alam kong ikaw ang tumawag para humingi ng tulong. I've got fucking cameras in my office, are you stupid? Jason rants, the gun pressed into Owen a bit harder. You ruined it. You ruined it all. I was about to accomplish something great, and now look at me. I should have got rid of you the moment this bastard was born. Ang makitang masaya ang asawa ko sa piling mo ay nagbago ang isip ko. Ang tunog ng baril ay umalangaw sa driveway area, na pinutol si Jason habang nagsasalita siya. Sandali siyang natigilan bago bumigay ang katawan niya. Kasama niya, bumagsak ang katawan ni Owen sa sahig, mas lumalakas ang mga iyak niya. Dali-dali akong bumaba para saluhin siya, kinuha ang baril na hawak ni Jason. Sa pag-asa, nakita ko ang isang hukbo ng mga lalaki na lumilipat mula sa gilid ng bahay. Sa kanila, nakikita ng aking mga mata si Carter, sa lahat ng kanyang mapagmataas, ngunit tumutubos na kaluwalhatian. Gumagawa siya ng mas mabibilis na hakbang, mabilis na lumalapit sa amin. Isang awkward na pakiramdam ang bumubula sa loob ko habang ginagawa niya iyon. Ang kanyang mukha ay mukhang napakatindi sa isang bagay, at kahit papaano ay kinabahan ako. Dahil ba ito sa halik na iyon? Kaya tulungan mo ako. Sa wakas ay nakarating na sa amin si Carter pagkatapos ng 1 minuto, na ikinagulat ko ng yakap. Nakapulupot ang mga braso niya sa akin at kay Owen. Nang mapagtanto ni Owen kung sino ang kasama namin, lumiwanag ang kanyang mukha na puno ng luha, ang kanyang mga braso ay lumipat mula sa akin patungo kay Carter. Maliit na traidor. Pagkaraan ng 1 minuto, umatras si Carter, kinuha si Owen sa kanyang mga bisig at pinatalbog siya ng kaunti. Naging good ka ba sa mami mo, habang wala kayo? Tanong niya, bahagyang ngumisi.
I've been very good. Ibig sabihin makakain na ako ng ice cream. Mabilis na tanong ni Owen, binigyan kami ng inosenteng ngiti. Isang buong Sunday, sagot ni Carter, inilipat siya sa kanyang balakang. Hindi ko maiwasang mapangiti sa usapan. Nakakabaliw kung paano napalitan ng presensya ni Carter ang mood ni Owen halos agad-agad. Napalingon kami sa ingay ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Sa gilid ng mata ko, nakikita ko ang maraming tauhan ni Carter na nakatutok ang baril sa tunog. Hindi nagtagal ay lumabas sina Matilda at Ricky, luhaan at natatakot. Lumayo ako kina Carter at Owen, nakatingin sa grupong nakataas ang mga baril. "She's harmless," malakas ang pagsasalita ko para marinig nila, "ibaba niyo ang mga baril ninyo." Napatingin ang mga lalaki kay Carter, may nagtatanong na tingin sa bawat mukha nila. Tumango lang siya, at tumayo ang mga lalaki. Mabilis na gumalaw ang mga paa ko sa direksyon ni Matilda, hindi nagtagal ay nakarating na ako sa destinasyon ko. Pagbukas ng aking mga braso, niyakap ko silang dalawa, hinimas ang likod ni Matilda. "I miss him, Bianca. I miss my old husband." Yung mabait, at hindi nanakit ng langaw. Alam kong charade lang yun, inosenteng ugali niya, pero masakit. Umiiyak si Matilda sa balikat ko. I know, I am so sorry. I wish it never turned this way," mahinang sabi ko sa kanya, hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin. Pinakalma ko siya ng halos 5 minuto bago humiwalay, at dinala siya pabalik sa kinaroroonan nina Owen at Carter. They had been messing around, bahagyang itinataas ang balakang ni Carter. "Umalis na tayo dito, ayokong magstay sa kahit anong pagkakataon," wika ni Carter, sinenyasan kaming sumunod. Bagamat ang mansyon na iyon ay hindi ang karaniwan kong ituturing na bahay, natutuwa ako na ito ay nasa sandaling ito, at natutuwa na kami ay patungo doon. Makalipas ang 1 taon. Nakaupo sa likod ng courtyard ng mansyon, humigop ako ng isang maliit na baso ng lemonade na tinulungan ako nina Owen at Ricky sa paggawa kaninang umaga. Pinapanood ko ang mga batang lalaki na tumatalon-talon sa pool, nagsasaboy at nagsasaya. Umupo si Matilda sa aking kanan, ginagawa ang katulad ko, maliban sa pagkwento ng tungkol sa isa sa mga mainit na gwardya na kinagigiliwan niya ngayon. Sa tuwing tumitingin siya sa akin, pakiramdam ko bumibilis ang puso ko. Halos humirit siya, gumagalaw sa kanyang upuan. "Bakit hindi mo na lang siya puntahan at kausapin?" Tanong ko, nagkibit balikat at pinagmamasdan ng mga lalaki na parang responsableng nasa hustong gulang. "No way. Iisipin niya siguro na, baliw ako or something. Tsaka sino dito ang gustong makasama ang ex-wife ng kalaban?" Napabuntong hininga si Matilda, medyo nakasandal, "Bianca, I feel like an outsider." Lahat pa rin ang tingin sa akin bilang isang kaaway. Hindi ako bagay dito. Kumunot ang aking mga kilay, sumulyap ako sa kanya na may naguguluhang tingin. "Ano bang pinagsasabi mo? Akala ko dito ka masaya." Mukhang nag-e-enjoy si Ricky, "And I know that I love having you here." Hindi naman sa ayaw kong nandito kasama ka, mas gusto ko lang sa buhay kaysa maupo at panoorin si Ricky buong araw. Gusto kong lumabas at gumawa ng career, bumili ng sarili kong mga bagay, gawin ang mga bagay para sa aking sarili. Sa loob ng mahabang panahon ay umasa ako kay Jason para sa lahat, at ayokong mangyari iyon sa inyo ni Carter. Naiintindihan ko iyon. Napabuntong hininga ako sa medyo mapanglaw. Parang hindi patas na maaari siyang umalis at gawin ang mga bagay na ito, samantalang wala akong mapagpipilian na nagustuhan iyon. "Paano mo balak gawin ang lahat ng iyon?" Tanong ko pa rin, nakasandal sa upuan ko at sumulyap sa mga lalaki. Makalipas ang 1 buwan, wala na siya, kasama niya si Ricky. Pumupunta siya kada ilang linggo, pero sigurado akong hindi iyon magtatagal. Siya, tulad ko, ay hindi maisip ang kanyang anak na lumaki sa paligid ng lahat ng mga lalaking mafia na ito. Ang kaibahan lang ay hindi niya kailangan. Malaki na ang pinagbago ni Carter simula nung kinuha kami ni Owen. Nagbago ang buong ugali niya, ito ay talagang matatagalan na nasa paligid niya. Mas maunawain siya at hindi mabilis mapuno ng galit. Kinakausap niya talaga ako, kinakausap niya ako, tinatrato ako na parang tao akong may nararamdaman. Hindi ako makapagreklamo, sa totoo lang. Ang paninirahan dito kasama siya ay hindi kasing sama ng iniisip ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga pangarap sa wedding planner, at sinusuportahan niya ito. Talagang sinusuportahan niya ito. Nang mag-alok siyang bumili ng property at magtayo ng gusali para dito, tumanggi ako. Sa loob ng ilang taon ng mag-isa, nag-impok ako ng pera para sa mga emergency. 5,000, sapat na para magrento ng maliit na opisina at makabili ng panimulang supply para dito. Ang lahat ng ito ay nasa mga gawa, ngunit ako ay nagkaroon ng kasiyahan ng pagpaplano ng 3 matagumpay na kasal. Sino ang nakakaalam na ang entrepreneurship ay maaaring napakahirap?
Napakaraming gastusin, napakaraming dagdag na hakbang. I'm not one to complain though, I just had the idea na magiging mas madali ito. Sa wakas, ginagawa ko na ang pinangarap ko, kung ano ang pinigilan ko. Nakipaglaban ako at nakipaglaban para sa kaligayahan, at ngayon ay inilulubog ko ang aking paa sa pool nito. Ini-enroll namin ni Carter si Owen sa elementary malapit sa simula ng taon, at sa ngayon, napakahusay. Nagkaroon siya ng maraming maliliit na kaibigan, na nagpapasaya sa akin. Humigit kumulang 1 buwan kaming naghanap ni Carter ng perpektong school bago ito napunta. It was a private school of course, but it promoted the values I held, and the staff was quite welcoming, unlike other schools. Ang ilang mga school ay nagmistulang mga kulungan mula sa labas at sa loob. That was a hard no from me once na nakita ko kung gaano sila kakulit. Gustong-gusto kong marinig ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa school araw-araw, at nakakatuwang pagmasdan ang paglaki ng kanyang isip sa bagong kaalaman na ibinigay sa kanya. Ngayong wala na si Owen at nasa school, mas naging kami lang ni Carter. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap talaga. Mag-usap lang. Sa una ay maliit, ngunit kamakailan lamang, ito ay puno sa mga pag-uusap. Hindi na ito awkward o abala. Dumating kami sa puntong nag-uusap kami tulad ng ginagawa ng mga normal na tao. Na medyo maganda. Nalaman ko ang tungkol sa kanyang nakaraan at nalaman niya ang tungkol sa akin. Mas malapit na ako sa kanya ngayon. Wala na kasing gap. Ngayon ay nag-aaway pa rin kami, ngunit ito ay inaasahan sa palagay ko. At least ngayon, hindi naman ito malaki, yung maliliit na bagay lang na hindi namin mapagkasunduan. Makalipas ang kalahating taon, aalis ka, galit na tanong ko sabay sara ng pinto sa likod ko. Ito ang unang malaking laban na naranasan namin sa mahabang panahon. Ang maliit na pagtatalo ay hindi kahit naihambing sa isang ito. Inilagay ni Carter ang kanyang suitcase sa kama at binuksan ito, lumipat sa pagitan ng kama at ng kanyang closet. Robel, wala akong choice, naiintindihan ko yun, pero for a fucking month, and on such short notice, I argue back to him, keeping my voice down to try and not wake Owen in the other room. Gigising si Owen bukas at nasa ibang bansa ka na. How cheap is that, living while he sleeps so you don't have to deal with him. Deal with him, sabi niya na parang na-offend. Robel, aalis na ako ngayon kasi alam kong hindi ko gagawin kung magalit siya. Exactly my point, you are taking the easy way out. You have a family now, you can't just come and go as you please. It's unfair to him, and it's unfair to me. Unfair, paano? Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niya sa akin na wala ka, hindi lang ng ilang araw, kundi isang buong buwan? Madudurog siya, magpaalam ka na lang, hindi basta-basta tumakas sa ibinigay na pagkakataon. Kumalukip-kip ang mga braso ko, at sumandal sa gilid ng kama. I have to go tonight if I want to get there by morning. I don't have a choice. Oo ikaw, no, Robel, ayoko. Halos sumigaw siya dahil sa pagkadismaya. Kung gagawin ko hindi ako pupunta. Gusto ng mga fucking guys doon na sirain ang kontrata natin, at kung gagawin nila, free range tayo para sa anumang mafia shit doon na magnanakaw ng mga padala natin, at atakihin tayo. Okay, naiintindihan ko, pero bakit isang buong buwan? Pumikit ako, tinulak ang kama at tumingin sa nakaimpake na suitcase. Dapat mahawakan yan sa loob ng 1 linggo. Delikado ang mga taong ito, Robel. Kailangan kong nandoon at payuhan sila at mabawi ang kanilang tiwala. It will take more than a week. I'm going over there to assist in their war with the Falcons. Isinasali mo ang iyong sarili sa isang digmaan. Hindi mo ba naisip na gagawin din tayong target ng mga assholes na iyon? Matagal na kaming nakikipagdigma sa Falcons. Walang totoong pag-atake na ginawa dahil nasa ibang kontinente sila. Wala itong mababago. Either way, isipin mo si Owen. Isipin mo kung ano ang mararamdaman niya bukas kapag nalaman niyang wala ka at hindi man lang nagpaalam. Itinaas ko ang aking mga kamay sa pagkadismaya, hinayaan ko itong bumagsak sa aking tagiliran. Iniisip ko siya, itinaas niya ang kanyang boses, na parang biguon na katulad ko. Paulit-ulit mong sinasabi, hindi man lang argument. Naiintindihan ko ang ginagawa ko, pero ito ang pinakamagandang solusyon para sa kanya at sa akin. Bakit? Bakit ito ang pinakamagandang solusyon? Ipaliwanag mo sa akin. Noong bata pa ako, sasabihin sa akin ng tatay ko kung saan siya pupunta. Aalis siya ng mahabang panahon. Tatayo ako sa harap niya, nakikiusap na huwag siyang pumunta, ngunit madidismaya siya at itulak niya ako bago umalis. Natatakot ka bang itulak siya tulad ng iyong ama? No, I'm afraid that I'll upset him. I don't want to keep disappointing him. I don't want to be like my father. Kung anuman, ang pag-alis ng ganito ay madidismaya siya. Kailangan mong magpaalam, Carter.
Oo, magagalit siya, ngunit kung aalis ka ng mabuti, tatandaan niya iyon, at sabik na naghihintay sa iyong pagbabalik. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Carter, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang nakapak na suitcase. Are you happy here? What? Are you happy here? With me, together. Seryosong tanong niya na bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Bakit ka nagtatanong? Sagutin mo na lang ako. Masaya ka ba sa mga maliliit na argumento at walang kwentang away na ito? Siyempre hindi, pero, magpapaalam na ako kay Owen ngayon, bumuntong hininga, halata sa features niya ang disappointment. Wait, mabilis kong sabi sabay tigil sa paggalaw niya papunta sa pinto gamit ang kamay ko, hindi mo ako pinatapos. I am not happy with these childish arguments, yes. But that doesn't mean I don't mind being dito kasama mo, sa bahay na ito, kasama si Owen. Pero, hayaan mo akong tapusin, sabi ko sa kanya, na nagpatuloy sa lalong madaling panahon. Sa una, kinasusuklaman ko ito, iba pa rin noon. Iba talaga ang pananaw ko sa iyo, at nitong mga nakaraang araw ay nagawa kong tingnan ang mga pagkakamaling iyon. Marami na tayong pinagdaanan sa maikling panahon na ito, at pinanghahawakan ko ang lahat ng hindi ko inaasahan, na maganda kung tatanungin mo ako para sa kanila, masaya ako dito. Natahimik sandali si Carter, nakapatong ang mga kamay niya sa tagiliran niya habang nakatingin sa akin. Tinitigan ko siya, sinusubukang magbigay ng isang maliit na ngiti na nagpapalakas ng loob. Bago ko pa man maisip ay nakapulupot na ang braso niya sa bewang ko, at hinila ako papalapit sa kanya. Gusto kitang pasayahin, papayag ka ba? Tanong niya, niyakap ako ng mahigpit. With a short movement, tumango ako. Without any notice, lumapat ang labi niya sa labi ko. Kumalabog ang puso ko sa dibdib ko habang ginagawa niya iyon, nakahawak ang mga braso ko sa balikat niya. Hindi nagtagal ay gumanti na ako ng halik. I guess, I don't want to run from the mafia boss anymore. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Robel at Carter. Tanggapin ang mga bagay kung saan ang kapalaran ay nagbubuklod sa iyo, at mahalin ang mga taong pinagtagpo ka ng kapalaran, ngunit gawin ito ng buong puso. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.